Ang dalaga si nasaksihan ang tanawin kung saan ang pinakamamahal niya ay pinilit ng sarili niyang asawa na tumalon mula sa tulay para magpakamatay. Nagising si Sube mula sa masamang panaginip. Ang panaginip na ito ay bumabagabag sa kanya sa loob ng 7 taon na at hindi man lang umalis. Nang buksan niya ang kanyang computer, nakita niya ang balita na ang kanyang dating asawa ay naugnay sa chismis tungkol sa pag-ibig sa sarili niyang kapatid sa ama. Nagpasya si Sube na bumalik upang bawiin ang utang 7 taon na ang nakalipas pati na ang tubo. Si Sube, isang babaeng may marangal na tindig, ay pumasok sa reception hall sa harap ng libu-libong flash ng kamera ng mga reporter. At hindi rin niya nakalimutang magbigay ng ilang mapanghamong salita sa kanyang kapatid na si Sumani na mayabang sa tabi niya. Nagalit si Sumani at gustong sampalin siya, ngunit si Sube ay nakahabol at nahawakan ang kamay niya. Naalala ni Sube na 7 taon na ang nakakaraan ay masyado siyang mabait kaya inabuso siya ng pagkakataon ng babaeng iyon. Ngayon ay nagbago na si Sube at hindi na mahina ang itsura na kung saan maaaring basta na lang siyang pagbubuhusan ng galit. Nagpanggap si Sube na tagalinis para makapuslit sa pribadong silid ni Sumani upang mag-install ng kamera. Ang layunin ay makakuha ng ebidensya na nilalambing niya ang kanyang bayaw. Hindi inaasahan na bumalik sina Sumani at Lunan ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Walang ibang pagpipilian si Sube, kundi hilingin sa kanyang kaibigan na si Yeting na mag-isip ng paraan upang patagalin ang oras para makapagpatuloy siya sa kanyang gawain. Ang sistema ay nagulat ng tagumpay kasabay ng pagbubukas ni Lunan at Sumani ng pinto at pagpasok. Agad na kinuha ni Sube ang bag ng basura at nagpanggap na naglilinis sa tumakas palabas. Si Sumani, na may intensyong akitin si Lunan, ay naglagay ng gamot sa isang bote ng tubig upang bitagin siya, ngunit mabilis na natuklasan niya ang munting trick na ito. Dahil sa pagkabigo ng plano, nagbigay lamang ng senya si Sube upang ihanda ang pangalawang plano. Nagpalit si Sube ng formal na damit at pumasok sa silid upang ilantad si Sumani na umaakit sa kanyang asawa. Nang marinig ni Lunan ang dalawang salita na mag-asawa, naramdaman niya ang pagkainis. Mayroon ba siyang ganoong relasyon sa babaeng ito? Sa sandaling ito, pumasok ang mga reporter sa silid matapos makarinig ng balita na ang chairman Juan Zen at ang modelo na si Sumani ay may iligal na relasyon at sa kabutihang palad. Si Sube ay nakahanda sa oras ng isang palabas upang iligtas silang dalawa. Pagkabalik ni Lunan ay agad niyang tinanong ang katulong na si Yun Fan tungkol sa kung anong kwento ng mag-asawa iyon. Sa katunayan, si Sube ang asawa na legal na pinakasalan niya 7 taon na ang nakakaraan. Ngunit mula noong aksidente noong taong iyon, wala na siyang alaala tungkol sa babaeng ito at hindi rin siya kailanman nagpakita. Pumunta si Sube sa ospital upang bisitahin ang titalan niya. Sigurado siya na ang kinahinatnan ng kanyang tiyahin ngayon ay dahil sa ginawa ni Lunan noong taong iyon. Sa pagbalik na ito, nais ni Sube na lapitan muli si Lunan upang imbestigahan ang usaping ito upang malaman kung siya ba talaga ang gumawa ng masama sa kanyang tiyahin. Ngunit ang pagpupulong kahapon ay nagpakita sa kanya na hindi ito magiging madali. Mukhang nagpapanggap pa rin si Lunan na hindi siya kilala. Kahit gaano pa siya kagaling umarte, tingnan natin kung paano niya haharapin ang susunod na hakbang ni Sube. Tinanggap ni Sube ang imbitasyon na magtrabaho sa Juan Zen bilang manager ng modelo. Pagkapasok pa lang niya sa training area, nakita na niya ang ilang mayabang na modelo na walang galang sa sinuman. Nakaupo lang sila at nagsitsismisan sa halip na mag-ensayo. Ang grupo ay nagkakaisa lang sa panunukso at panunulsol kay Sumani. Sa pag-aakala na si Sube ay bagong modelo, sinabihan siya ng isa sa mapagmataas na grupo na batiin ang kanilang ate Sumani. Akala nila kung sino, hanggang sa makita ni Sumani si Sube at hindi niya maiwasang magtakip ng bibig. Lumapit siya kay Sube at nangutya, siguro ay nakipagtalik si Sube sa hindi ilang tao, kaya nakapasok siya sa Juan Zen. Nang marinig iyon ng grupo, kinutya nila siya, hanggang sa pumasok ang manager at pinigilan sila. Doon nila lang nalaman na si Sube ay si Annie, ang sikat na manager ng modelo na hirap ang kumpanya para kunin. Inimbitahan ng manager si Sube sa opisina ng chairman para maghintay ng talakayan. Umupo si Sube sa silid ni Lunan na para bang natupad ang kanyang hiling. Kinuha ni Lunan ang mga kagamitan ng kumpanya ni Tita Lan noong taong iyon. Siguradong nakatago ito rito. Hindi na nag-atubili, agad siyang naghanap sa lahat ng dako. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang bumalik si Lunan, kaya nagpanggap na lang si Sube na hinahanap ang nahulog niyang hikaw para malinlang siya. Sa paningin ni Lunan ngayon, si Sube ay isang akit. Ang pagpunta niya rito ngayon ay para makipag-usap tungkol sa kasunduan sa diborsyo. Ngunit nang marinig niya na sinabi ni Sube na gusto niyang makuha ang kalahati ng Juan Zen kung maghihiwalay sila, nagalit siya at gusto siyang sigawan. Habang nag-aaway sila ng matindi, pumasok ang manager at kalihim, at dito niya lang nalaman na siya pala si Annie na personal niyang inanyayahan sa Juan Zen. Kahit gusto niya siyang tulungan na umunlad, ayaw ni Lunan na magpakumbaba at makipagtulungan sa kanya dahil hindi naman nagkukulang ang mundo sa mahuhusay na tagapamahala ng modelo. Ngunit nang marinig niya ang pag-aanalisa ni Sube sa sitwasyon ng kumpanya at sinigurado na sa loob ng 3 buwan ay makapagsasanay siya ng ibang modelo na mas maganda ang resources kaysa kay Sumani sa kasalukuyan, agad na lumagda si Lunan sa kontrata para makipagtulungan sa kanya. Nakipagkita ng pribado si Yun Fan para alamin ang kasalukuyang sitwasyon ni Sube. Hindi tulad ng Baozi 7 taon na ang nakakaraan na nagpapabigat sa sarili. Si Sube ngayon ay napakalakas at sinabi pa na gusto niyang bumalik kay Lunan. Alam din niya na si Lunan ang nagpapadala kay Yun Fan para imbestigahan siya. Sa kabilang banda, pinatawag ni Lunan ang lahat ng malalaking at maliliit na abogado sa kumpanya upang tulungan siyang makipag-usap sa mga termino ng diborsyo. Gusto niyang agad na makipaghiwalay sa babaeng iyon, ngunit hindi niya pwedeng hayaan na
maapektuhan ang Huanzhen, ang resulta ay walang ibang paraan upang maghiwalay ng hindi hinahati ang ari-arian. Ang buong opisina ay parang nahulog sa kawali matapos marinig ang sinabi dahil ang kanilang boss ay galit na tila gusto na nitong maglabas ng apoy. Sinimulan ni Subei na suriin ang mga modelo at nang matapos ito, dumating si Sumani at mayabang pang humingi ng pahinga. Tumango si Subei, hindi nag-aksaya ng salita ay binura ang resulta niya mula sa assessment. Doon lang na-realize ni Sumani ang problema, ngunit galit siyang sinabi na gusto siyang api-apihin ni Subei. Niinsulto pa niya si Subei sa harap ng lahat na umangat siya sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa iba't ibang tao. Si Subei ay hindi lamang may reputasyon, kundi may kakayahan, sa pamamagitan lamang ng kanyang pangunahing profesionalismo at relasyon sa mga sikat na modelo. Sa dalawang salita lang ay nakontrol na niya si Sumani. Si Lunan, na nakatayo sa labas at nakita ang eksenang ito, ay hindi maiwasang hangaan. Ang taong kayang kontrolin si Sumani ay talagang hindi simple. Inilunsad ng Gu Group ang isang malaking brand ng alahas. Ang mga modelo mula sa lahat ng kumpanya ay gustong maging tagapagsalita para sa Gu Group at syempre si Sumani ay hindi naiiba. Sinubukan niya ang kanyang pamilyar na pang-aakit kay President Gu, ngunit hindi niya inaasahan na aksidenteng maitatapon niya ang alak sa kanya na nagpagalit kay President Yu. Lumitaw si Subei sa sandaling ito para mag-ayos. Ginamit pa niya ang kanyang maparaan na bibig upang makipagnegosasyon para sa isang kasunduan sa pakikipagtulungan sa Gu Group. Pinilit siya ni Gu Chengs na uminom ng 3 baso ng alak na puno. Kung inumin niya lahat, agad siyang sasang-ayon sa eksklusibong kahilingan sa kontrata ng modelo. Hindi lang basta si Subei, ininom niyang mag-isa ang 3 malalaking baso ng alak sa harap ng maraming nagtatakang mata ng mga naroroon. Tinanggap ni Gu Chengs na talo siya sa hamon na ito at sumang-ayon na pumirma ng eksklusibong kontrata ng modelo sa Huanzhen at ang napiling tao ay si Liu Tianying na inapi. Kaya si Sumani ay halos sumabog sa galit sa lugar. Ang 3 baso ng alak na ito ay hindi talaga makakabigat kay Subei. Ngunit nang masalubong niya ang mapagmatsyag na tingin ni Lunan, nagpanggap siyang lasing na at malapit ng himatayin. Pagkabukas ni Lunan ng pinto ng kotse, nakita niya itong natural na nakatulog doon. Ang Yunfan na ito ay gumawa ng sariling desisyon na isakay ang ibang tao sa kotse. Nagpanggap na natutulog si Subei hanggang sa bahay ni Lunan. Pinilit siyang buhatin siya papasok ng bahay. Habang naliligo si Lunan, bumalik siya sa gising na estado at naghanap sa lahat ng dako. At sa wakas ay nakakita ng isang bote ng neurotic na gamot. Bago pa siya makapag-isip, narinig niya ang pagbalik ni Lunan at nagpanggap si Subei na lasing at gumalagala. Sa huli, nabangga niya si Lunan na hubad na nagpagalit sa kanya. Kinaumagahan, agad siyang kinaladkad niya gising mula sa panaginip. Hindi marunong magpahalaga sa babae. Pagdating ni Lunan sa kumpanya, nakatanggap siya ng nakagugulat na balita. Punong-puno ang pahayagan ng mga larawan ni Subei na umaasa sa mga lalaki para umangat at kasama na roon ang mga larawan niya na malapit sa kanya. Alam ni Lunan na hindi ito aksidente, talagang maraming iniisip ang babaeng ito. Kaya ipinagkatiwala niya sa kanya ang paghawak sa usaping ito at hindi dapat maapektuhan ang reputasyon ng Huanzhen. Sa pagtanggap ng utos mula sa kanyang amo, agad na sinamantala ni Subei ang pagkakataon at inihayag ang balita na sila ay lihim na mag-asawa 7 taon na ang nakalipas at si Sumani ay kapatid sa ama na mahilig umaligid sa asawa ng iba. Alam ni Lunan ang intensyon ni Subei. Lahat ng ginawa niya ay para lang pilitin siyang isapubliko ang relasyon nilang mag-asawa. Ngunit sa ngayon, ito lang ang tanging paraan para hindi malugi ang Huanzhen. Sa harap ng media, nagkunwari pa silang nagtatanghal bilang isang maligayang mag-asawa. 7 taon na ang nakalipas ay nag-ibigan sila at nagpakasal. Ngunit sinuportahan niya ang paghahabol niya sa karera. Kaya itinago nilang lihim hanggang ngayon. Pagka-uwi ni Lunan ay nakita niya si Subei na nakaupo sa kanyang bahay at nagbigay pa ng isang kontrata para sa cohabitation. Ngayon na alam na ng media na sila ay mag-asawa, hindi sila pwedeng magpakita ng anumang pagkakamali. Binuksan ni Lunan ang pinto para paalisin siya, ngunit siya ang naitulak palabas ng bahay. Higit pa rito, binago pa ni Subei ang password ng pinto, kaya kinailangan ni Lunan na tawagin ang kanyang assistant para iligtas siya. Pagdating ni Subei kinabukasan, agad niyang napansin na binago ang password. Gustong gumanti ni Lunan sa pagkakataong ito, ngunit hindi niya inaasahan na habang nagmamalaki, nakita niyang pumasok siya mula sa likod na pinto. Talagang ikinagalit niya iyon. Ibinuhos niya ang galit niya sa bote ng alak, ininom niya lahat at galit na pumasok sa silid ni Subei para gawin ang tunay na tungkulin ng mag-asawa. Pagkagising ni Lunan, nakita niya ang kanyang sarili na hubad na nakahiga sa kama, habang si Subei ay nakaupo doon at nag-i-enjoy sa alak. Ibig sabihin ay sinamantala niya siya kagabi. Ngunit hindi niya alam na siya ang lasing na pumasok sa silid at hinalikan si Subei. Ngunit nakatulog siya sa gitna. Sinamantala rin niya ang pagkakataon na ipagpatuloy ang pag-arte sa kanya. Ang makita si Lunan na galit ay lubos na ikinatuwa niya. Ngunit naisip niya na ginagawa niya ang lahat ng ito para makuha ang kanyang ari-arian. Kaya mas lalo siyang nag-isip ng masama tungkol sa kanya at nagbigay pa ng mga mapang-aping salita kay Subei. Ang mga salitang ito ay nagpaalala sa kanya ng 7 taon na ang nakakaraan. Pinilit din niya siyang umalis dahil sa kanyang pride at sinabihan siyang tingnan ang kanyang sarili. Napag-usapan na
na ni Subei ang eksklusibong kontrata ng modelo sa Gu Group mula pa noong launch party. Ngunit nagbago si Gu Chengs ng isip at ayaw pumirma ng kontrata sa kanya. Pumunta si Subei ng diretso sa Gu Group para makipagkita sa kanya, ngunit nagdahilan itong abala siya para iwasan siya. Sa sandaling ito, tumawag si Yeting at ibinalita na mag-overtime si Lunan at gagabihin umuwi. Sinabihan niya itong samantalahin ang pagkakataong ito para hanapin ang paraan upang mabuksan ang safe sa kanyang silid. Bumalik si Subei sa bahay at sinubukang i-enter ang password, ngunit parehong hindi gumana ang kaarawan ni Lunan at ng kanyang lola. Sa sandaling ito, naalala niya ang 7 taon na ang nakakaraan, nagrehistro sila ng kasal at ang araw ng kanilang pag-ibig. Sinubukan niyang pindutin iyon at laking gulat niya nang mabuksan ang safe. Ngunit sa sandaling ito, biglang dumating si Lunan, hinanap niya si Subei sa buong bahay, ngunit hindi niya makita ang anino niya. Biglang lumabas si Subei mula sa silid ni Lunan. Nabasa ang damit at kararating lang mula sa palikuan, at suot pa ang kanyang shirt. Si Lunan ngayon ay labis na nahihiya at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Nagkunwari siyang abala sa trabaho at sinabihan siyang umalis kaagad. Ngunit President Lu, kaya mo bang basahin ang mga baliktad na letra? Dahil matagal nang hindi niya nakikita si Gu Chengs, narinig ni Subei na may golf date siya sa isang kasosyo, kaya't dumiretso siya doon upang makipag-usap. Gusto ng Gu Chengs na ito na makipaglaro sa kanyang mga kaibigan, ngunit wala siyang talento, kaya pinilit niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Guyan na maglaro ng sunod-sunod. Nang sumakit na ang pulso ni Guyan at hindi na niya may angat ito, sinigawan siya ng malakas. Sa pagkakataong ito, sinamantala ni Subei ang pagkakataon at tinulungan siyang manalo. Ang layunin ay makalapit kay Gu Chengs. Ngunit pagkatapos makamit ang kanyang layunin, agad na umalis ang sinungaling na ito at ayaw nang makipag-usap pa sa kanya, lalo na ang makipagnegosasyon tungkol sa pagpirma ng kontrata. Bumalik si Subei sa kumpanya na nag-iisip at walang gana. Ang pagbabalik niya sa pagkakataong ito ay upang maghiganti kay Lunan, ngunit kahapon ay nalaman niya na ang password ng safe niya ay ang araw ng kasal nila at nagsimula na siyang bahagyang maantig. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Yeting. Ang mahalagang bagay ngayon ay ang kanyang trabaho at hindi ang hayaan ang mga walang kabuluhang damdamin na ito na humadlang sa kanyang daan. Binigyan siya ni Yeting ng isang confidential na dokumento mula sa Gu Group bilang regalo upang magkaroon siya ng espiritu na bumalik sa trabaho. Muling pinuntahan ni Subei si Gu Chengs. Sa sandaling ito, siya ay nasa isang bar na may 2 babae sa kanyang mga kamay at syempre, kasama rin si Sumani na umaaligid at umaakit sa kanya. Nang makita ni Sumani si Subei na dumating, nagpakita siya ng inis at agad siyang ininsulto. Ngunit hindi pinansin ni Subei ang ganitong uri ng tao at dumiretso lamang sa pangunahing punto kay Gu Chengs. Sa una ay hindi niya ito pinansin hanggang sa makita niya ang file ng dokumento sa kamay niya at biglang nagbago ang kanyang mukha at sinabi sa lahat na umalis agad. Ito ang ebidensya ng mga maling ginawa ni Gu Chengs. Sa pagkakaroon nito, nakakuha si Subei ng sikreto niya at madaling napirmahan ang exclusive model contract. Si Sumani, na nakitang patuloy na sinisira ni Subei ang kanyang mga plano, ay galit na galit at gustong patayin siya sa pamamagitan ng pagmamaneho ng kotse para banggain siya. Hindi nakapaghanda si Subei sa biglaang pag-atake, ngunit sa kabutihang palad, mabilis na nailigtas siya ni Guyan at nailigtas ang kanyang buhay. Ngunit nasaktan ang binti ni Subei dahil dito. Si Guyan mismo ang naghatid kay Subei pauwi. Sa pagkakataong ito ay may malaking utang na loob siya sa kanya. Tungkol sa confidential na dokumento sa Gu Group, alam niya na si Guyan ang palihim na tumulong sa kanya upang madali niya itong makuha. Papasok pa lang siya ng kotse nang makita niyang dumating si Lunan, kaya naisip niya ang isa pang paraan para asarin siya. Sinabi ni Subei na masakit ang kanyang binti at hindi siya makalakad kaya nagpatulong siya kay Guyan na ipasok siya sa bahay. Si Lunan, nang makita ang ibang lalaki na yakap ang kanyang asawa, ay nagselos at inagaw siya mula sa mga kamay ni Guyan. Pagkabitbit niya sa kanya sa bahay, agad siyang nagalit, nag-install na siya ng mga kamera sa buong bahay na yon. Kung gusto niyang gumawa ng kahihiyan kasama ng ibang tao, mas mabuting huwag na siyang dalhin dito. Dahil sa mga nakakasakit na salita ni Lunan, hindi napigilan ni Subei ang kanyang emosyon at sumagot ng malakas. Nagduda na naman siya sa karakter niya, tulad ng 7 taon na ang nakakaraan. Noong una ay pinilit niya siyang pumunta sa Italia, ngayon ay saan na naman niya siya gustong pilitin. Habang nag-aaway sila, biglang dumating ang nakababatang kapatid ni Lunan na si Lufir. Nang makita ni Subei na dala ni Lunan ang fish soap, masaya siyang sumalubong at umasta na walang nangyari at masayang nakikipag-inuman ng soap kay Lunan. Ginawa nilang dalawa ang eksenang ito dahil ayaw nilang malaman ng iba na nag-aaway sila. Ang pagdating ni Lufir ngayon ay inayos din ni Sumani. Nang marinig niya ang pagmamahala ng mag-asawa, nagalit siya sa loob ngunit pagkatapos ay nakatanggap siya ng isang text message na agad na nagpabago sa mukha ni Sumani. Pagdating ni Subei sa kumpanya kinabukasan, agad siyang pinalibutan ng grupo ng mga reporter. Ang dahilan ay kakalabas lang ng balita na nagpa-abort siya 7 taon na ang nakakaraan. Ang tungkol sa pagka-ospital niya noong taong iyon ay lubos niyang itinago. Hindi niya maintindihan kung bakit lumabas ito ngayon at bukod pa rito, ang resulta mula sa pagpapalaglag ay pinalitan ng pagpapalaglag. Nang marinig ni Lunan ang balita, galit siyang pumasok para questionin siya. Sigurado siyang sinuway siya nito 7 taon na ang nakakaraan kaya mabilis siyang nagpalaglag. Inutusan niya siyang lutasin ang usaping ito kaagad at hindi dapat pahintulutan ang Huan Zhen na magdusa ng anumang pinsala. Galit na bumalik si Lunan sa kanyang opisina. Hindi niya inaasahan na niloko pala siya ng kanyang asawa 7 taon na ang nakakaraan.
Hindi niya inakala na alam din ni Yunfan ang tungkol dito, ngunit hindi ito nagulat sa kanya, kundi nagpadala ng kanyang sariling tao para alamin. Ngayon, gusto na ni Lunan na agad na ipahayag ang diborsyo nila ni Subei. Huwag siyang umasa na makakatanggap ng kahit isang sentimo ng ari-arian. Habang nag-aalala pa si Subei kung paano ito susuluhin, nagdaos na ng press conference si Lunan upang ipahayag ang kanyang diborsyo sa kanya. Gusto ni Yunfan na tumakbo at takpan ang bibig ng kanyang amo. Hindi ba niya alam na nagwawala siya? Ngunit hindi niya inaasahan na hahawakan ni Lunan ang kamay ni Subei sa harap ng lahat at ipinahayag na sila ay masaya pa rin at kung mayroong anumang impormasyon na maghihiwalay sa kanila ay ididemanda niya ito hanggang sa huli. Natapos ang press conference ng maayos, ngunit labis itong ikinagalit ng nakababatang kapatid na si Luffy sa bahay. Muli na namang nabigo ang kanyang plano. Ginawa iyon ni Lunan dahil inakala niyang naimbestigahan ni Subei ang kanyang sakit at ang epekto nito sa kumpanya, kaya pumayag siyang sumabay sa pagganap niya. Hindi inaasahang pagkatapos ng eksena, umatras siya at sinabing wala siyang nahanap, kaya galit na lang na umuwi si Lunan. Ang inutusan ni Yunfan na imbestigahan ang tungkol sa 7 taon ni Subei sa Italia ay nakabalik na. Nagpalaglag nga siya ngunit ang bata ay kay Lunan. 7 taon na ang nakalipas noong nagbuntis siya habang nasa bansa, ngunit dahil napilitan siyang magkaroon ng depresyon na humantong sa paghina ng kalusugan, hindi niya naingatan ang sanggol. Walang tigil sa pagsisi si Lunan nang malaman niya ito dahil nag-ugat ang lahat ng problema sa kanya. Pag-uwi pa lang ni Lunan, nakita na niyang mag-isang umiinom si Subei. Gusto niya itong pigilan pero hindi siya pinakinggan ni Subei. Masakit ang loob na tinanong ni Lunan kung bakit hindi niya sinabi ang tungkol sa bata at mumiti lang si Subei. Kung nalaman niya noon 7 taon na ang nakalipas, aaminin ba niya ang bata o sasabay siya sa iba sa pagpaparatang sa kanyang nagloko at nanganak ng isang masamang lahi. Tinitingnan ni Lunan si Subei na lasing na ikinuwento ang sakit ng pagkawala ng kanilang anak noong taong iyon na nagdulot sa kanya ng matinding paghihirap. Kinabukasan, pagbaba ni Subei, nakita niya ang inihandang almusal at pinag-aalayan pa siya ng pagmamalasakit ni Lunan. Nilalagnat ba siya? Ginawa niya ang lahat ng ito dahil nakonsensya siya sa bata. Gusto niyang bumawi sa lahat ng bagay sa kanya simula ngayon. Ngunit ang puso ni Subei ay matagal nang nanlamig at ayaw nang mahulog pa sa matatamis niyang salita. Gusto lang niyang patunayan na totoo ang kanyang intensyon, kaya nangako siyang aayusin ang bagay na ito at hahanapin ang tao sa likod ng pagpapakalat ng balita para maibalik ang katarungan sa kanya. Diretsahang gustong makipag-away ni Sumani kay Subei, ngunit nakatanggap ng abiso ng pagtanggal. Alam niya na ito ang nasa likod ng paglalabas ng balita tungkol sa pagpapalaglag. Walang nagawa si Sumani kay Subei kundi tumakbo upang magreklamo kay Lunan, ngunit matagal na siyang nainis sa babae. Sa pagkakataong ito, masaya pa siyang gusto niyang magpaputok dahil ginamit niya si Subei para paalisin ito. Pumunta si Subei para makipagkita kay Zhang Yuan, ang tiyuhin ni Lunan na ikinulong mismo ni Lunan. Gusto niyang makipagtulungan si Zhang Yuan upang pabagsakin si Lunan. Kung magtagumpay sila, sapat ang matatanggap niyang pera para mabuhay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Isang bata ang biglang lumitaw sa harap ng kumpanya at nahulog ang bola sa tabi ni Lunan, ngunit nang lumingon siya, wala na ito. Buti na lang at mabilis na hinila ni Eting si Chris para magtago, kundi muntik nang matuklasan ni Lunan ang totoong pagkatao ni Chris. Ang batang ito ay talagang malikot, naglakas loob na magsinungaling sa guro at nagtago pabalik sa bansa, kaya muntik nang atakehin sa puso si Subei sa sobrang takot. Hindi sinasadyang narinig ni Lunan si Subei na nakikipag-usap sa telepono sa isang tao at patuloy na sinasabi sa kabilang panig na maging masunurin na nagpaapoy sa selos niya. At agad siyang nag-utos kay Yunfan na imbestigahan ang iskedul niya. Hindi mapakali si Lunan hanggang sa iniulat ni Yunfan ang iskedul ni Subei na kakatapos lang niyang imbestigahan at saka lang siya kumalma. Pero bakit pupunta si Subei sa bar ngayong gabi? Balak ba ng babaeng ito na patungan siya? Walang sabi-sabing iniwan ni Lunan ang lahat ng trabaho at naghanda na pumunta sa bar. Ngunit pumunta siya doon para makipagsosyalisa at hindi dahil nagsiselo siya, kaya siya pumunta para hanapin siya. Sa kabilang banda, nakikipag-usap si Subei kay Zhang Yuan tungkol sa kooperasyon. Humiling siya ng 5% ng bahagi kung mapapabagsak niya si Lunan. Siyempre, sasang-ayon si Subei. Hanggang di magtatagumpay ang paghihiganti, marami siyang mapapakinabang at walang mawawala. Laging magiliw siyang makitungo sa kanyang sariling tao. Habang nag-uusap sila, nakatanggap siya ng tawag mula kay Yeting. Dumating na sina Lunan at Yunfan. Kailangan nang humanap ni Subei ng paraan para makatakas. Paglabas pa lang ni Subei at pagbukas ng pinto, nabangga niya si Lunan. Gusto niyang makita kung sino ang kasama niyang umiinom, ngunit sadya siyang nagkunwaring lasing at bumagsak sa kanyang bisig para pigilan siya. Kasabay nito, nakatanggap din ng tawag si Zhang Yuan na nagbabala ng panganib at mabilis na lumabas. Nakita niya si Zhang Yuan kaya agad niyang hinalikan si Lunan para ilihis ang atensyon nito. Pagkatapos niyang ayusin ang sitwasyon, itinulak niya siya at nagmamadaling umalis, ngunit hindi siya pinayagan ni Lunan na makatakas.
Gustong-gusto ng babaeng ito na tuksuhin siya at pagkatapos ay tumakas mag-isa. Ngunit ngayon ay hindi na siya makakaalis. Itinulak ni Lunan si Subei sa pader at yumuko para halikan siya. Sa pagkakita sa kanilang dalawa na magkayakap, hindi napigilan ni na Yunfan at Yeting ang mangilabot. Biglang nag-away ang katabing kwarto at may isang lasing na naghagis ng bote ng beer sa direksyon nila. Automatikong umikot si Subei upang saluhin ang tama para kay Lunan, kaya ginasugatan siya sa balikat. Labis na nakonsensya si Lunan nang makita siyang nasugatan sa pagsagip sa kanya at maingat siyang inalagaan. Pinilit siyang uminom ng gamot sa tamang oras at personal na ginamot ang kanyang sugat. Nakita ni Chris na lahat ng kanyang kaklase ay may kalaro na ama. Siya lang ang wala, kaya nalungkot siya. Tumakbo ang bata para magreklamo sa yaya. Gusto niyang dalhin siya nito upang makita ang kanyang ama. Ngunit ang bagay na ito ay kailangang itago kay Tita Subei. Ayaw pumayag ng yaya, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili nang makita ang pag-iyak ni Chris, kaya sumang-ayon siya sa bata. Pumunta si Chris sa bahay ni Lunan at pagkakita pa lang sa kanya, tinawag niya na itong tatay, na ikinatuwa at ikinagulat ni Lunan kung ano ang nangyayari. Naglabas ang bata ng laro ang superhero at sinabing ito ang regalo na ibinigay niya sa kanya noong siya ay 4 na taong gulang at naglabas pa ng isa na mas malaki at sinabing binili niya ito gamit ang kanyang ipon para sa kanya. Gustong ipaliwanag ni Lunan na hindi niya ama ang bata, ngunit iginiit ni Chris na siya ang kanyang tatay at gusto niyang makipaglaro sa kanya ng superhero. Sa kanilang paghilaan, nadulas ang kamay ni Lunan at nahulog ang laro ang superhero na nagpaiyak ng malakas kay Chris. Gabi iyon, sobrang lungkot ni Chris kaya ayaw niyang kumain. Nag-aalalang tumakbo pa uwi si Subei at doon lang niya nalaman na pumunta ang anak niya para makita si Lunan. Kasalanan niya ang lahat, hindi niya binigyan ang anak niya ng pagmamahal ng isang ama. Pagkatapos patulugin si Chris, naalala ulit ni Subei ang nangyari 7 taon na ang nakalipas. Nang taon na iyon, pagkatapos siyang pilitin ni Lunan na pumunta sa Italia, doon lang niya nalamang buntis siya. Ngunit ang bata ay mahina at baka hindi niya maipanganak. Tinawagan niya si Lunan, gustong papuntahin siya upang sunduin at ibalik sa bahay, ngunit si Lu Fei ang sumagot. Sinabi niya na ayaw ni Lunan sa bata at mas mabuting huwag na itong ipanganak. Dahil sa mga salitang ito, labis na nagulat si Subei kaya ginawalan siya ng malay. Sa kabutihang palad, nakita ito ni Yeting na nasa tabi niya at nasagip ang mag-ina. Dahil dito, ayaw niyang ipaalam kay Lunan na kunin si Chris. Naghintay si Lunan hanggang hating gabi, ngunit hindi umuwi si Subei, kaya naglakad-lakad siya sa paghahanap at nagmadali pa siyang tawagan ito upang sabihing umuwi na agad. Nang makita si Subei na umuwi sa bahay na lasing, gusto niya itong pagalitan. Napangiti si Subei nang makita ang lalaking nasa harap niya na kamukhang-kamukha ng kanyang anak. Tiningnan siya ni Lunan at hindi nakatiis, yumuko siya at hinalikan siya. Magdamag silang magkayakap hanggang umaga. Pagkagising ni Lunan, nakita niya ang babae sa tabi niya at mumiti ng may kasiyahan, ngunit sinabi nitong ayaw niyang panagutan siya, kaya nagalit si Lunan at agad na umalis. Pagkaalis ni Lunan, kumalma si Subei. Subei, pagkatapos ng maraming taon, tanga ka pa rin at natalo sa kamay ng lalaking ito. Dala ni Subei ang medical kit at ginamitan ng matatamis na salita si Lunan para hilutin ang kanyang sugat. Sa 2 salita lang, agad na lumambot ang puso niya at pumayat. Sa pagkakataong nailabas niya si Lunan, agad na kinuha ni Subei ang susi ng kanyang silid na nasa mesa at itinago. Pagkabukas ni Subei ng kahadiyero, nakita niya ang kontrata ng sangla sa pangalan ni Zhailan at Lunan. Nang babasahin na niya sana, nakabalik na si Lunan sa tamang oras, kaya kailangan ni Subei na ibalik ito sa dati. Para hindi mahalata ni Lunan, kailangan pa niyang gamitin ang sarili niya para akitin ito upang ilihis ang kanyang atensyon. Totoo nga na ang bayani ay hindi makakataka sa kagandahan, sa isang halik lang ay napalambot na ni Subei si Lunan. Kahapon, nakita ni Subei ang kontrata, malinaw na nakita niya si Zhailan na pumirma ng kasulatan ng sangla kay Lunan, ngunit wala namang natanggap na pera sa account ni Zhailan. Posibleng ang isinangla ay ang pinaghahanap niyang is na pilang amoy flying fragrance brocade. Gagawin ng kumpanya ang isang malaking fashion partnership sa lalong madaling panahon. Batay dito, pinag-usapan ni Subei kay Lunan ang tungkol sa pagtitina ng tela. Sinabi rin niya sa kanya na seryoso siya tungkol dito at naghahanap ng paggawaan ng tela. Lalo itong nagpalito kay Subei. Kung nakuha na niya ang flying fragrance brocade, bakit pa siya mag-aaksaya ng oras? Tiyak na may interfered sa flying fragrance brocade noong nangyari kay Zhailan. Kailangan niyang humanap ng paraan para makumbinsi ang taong ito na lumabas. Sinamahan ni Yunfan si Lunan sa ospital para magpatingin. Dahil sa aksidente 7 taon na ang nakalipas, nagkaroon si Lunan ng brain injury na nag-iwan ng clotted blood at ang resulta ay nakalimutan niya ang lahat ng kanyang nakaraang alaala. Ito ay inilihim niya sa loob ng maraming taon. Kung lumabas ang balita, tiyak na may kukuha ng pagkakataon upang agawin ang kumpanya. Paglabas pa lang ni Yunfan, nakita niya si Subei na nasa ospital din upang hindi niya mahalata na dinadalaw niya si Zhailan. Nagdahilan na lamang siyang nagpatingin dahil ba sa sobrang pressure na binibigay ng kanilang amo. Kaya humina ang kanyang kalusugan. Iniulat ni Yunfan ang bagay na ito kay Lunan. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon at nagsimula siyang mag-isip ng iba. Paglabas ni Subei mula sa banyo, nakita niya si Lunan na palihim na nag-aayos ng kung anuman sa kanyang silid.
Lumalabas na gusto niya lang siyang tulungan na magdagdag ng relaxing essential oil, ngunit dahil nahihiya siya, sinabi niya na regalo iyon ng kasosyo at sayang naman kung itatapon, kaya doon na lang niya inilagay sa kwarto niya. Kakaiba ang ikinilos ni Lunan ngayon na nagpalito kay Subey kung ano ang nangyayari. Bigla pa siyang binigyan ng black card. Sinabi niya na gastusin lang niya ito ng malaya at huwag mag-alala dahil kung maghihirap man, mayroon siyang asawa na nasa likod niya. Hindi alam ni Subey kung anong gamot ang nakain ni Lunan ngayon, kaya ang matatamis na salita ay labis na nagpatamis sa kanya. Katatapos lang makipagkita ni Subey sa kasosyo nang makita niya si Guyan na naghihintay sa kanya sa labas. Nag-alok siyang ihatid siya sa bahay dahil iisa lang ang daan. Ang dalawa ay maituturing ng magkaibigan ngayon dahil may utang na loob si Subey sa kanya. Pagkababa pa lang ni Subey sa sasakyan, napansin ni Guyan na naiwan niya ang kanyang telepono kaya mabilis siyang sumunod. Pagdating niya, nakita niya si Subey na may yakap na bata at tinawag pa siya nitong mama. Bahagyang nagulat si Guyan ngunit mabilis siyang kumalma. Alam niyang gusto niyang itago ang bagay na ito kaya nagkunwari siyang makakalimutin at sinabing hindi niya matandaan ang nangyari ngayon. Naghintay si Chris sa labas ng kumpanya ng matagal at sa wakas ay nakita rin si Lunan na lumabas. Mabilis na tumakbo ang bata sa harap niya at sinabi niya sa matanda na tono na kailangan niyang alagaan ng mabuti ang kanyang asawa dahil kung hindi ay aagawin ito ng iba. Kahit masama ang pakikitungo ni Lunan sa bata, si Chris ay isang malawak ang pag-iisip na adult at hindi nagtatampo sa kanya. Tutal, wala pa siyang intensyong palitan ng ama. Tiningnan ni Lunan ang bata at nagbuntong hininga. Sino ba itong bata na panay ang pag-angkin sa kanya bilang tatay? Pag-alis ng bata, nakita siya ni Subey at Yeting at agad nilang kinuha si Chris. Sinabi ni Subey na si Chris ay anak ng ate ni Yeting at iniwan ng kanyang ama noong bata pa siya. Pinagalitan niya ang ama ni Chris habang tinitingnan si Lunan na biglang nakatanggap ng sermon at hindi niya alam kung anong kinain ni Subey ngayong araw. Pagkalabas pa lang ni Subey at Lunan sa bahay, nakatanggap sila ng nakakagulat na balita. Nagdaos si Suman ng press conference na nagrereklamo sa pang-aapi ng kumpanya. Pinapayagan niya si Lunan na guluhin siya at ang kanyang ate na kakarating lang ay inaapi siya at pinipilit siyang bawiin ang kontrata. Dahil apurahan ang sitwasyon, inutusan ni Subey si Lunan na sumakay sa kotse niya. Kailangan nilang pumunta doon at ayusin agad ang bagay na ito. Nang nagmamaneho si Subey, biglang may lumabas na isa pang sasakyan sa harapan. Nang apakan niya ang preno, nalaman niyang sira ito. Sa sandaling iyon, inikot ni Lunan ang manibela patungo sa gilid ng kalsada at inalis ang seatbelt upang protektahan siya sa pamamagitan ng pagharang sa kanyang harapan. Si Lunan ay malubhang nasugatan at dinala sa emergency room. Labis ang pag-aalala ni Subey sa labas kaya hindi siya makapagpigil. Ipinahayag ng doktor na dahil sa brain surgery ni Lunan 7 taon na ang nakalipas, ang kasalukuyang injury ay lalong nagpalala ng kanyang kondisyon. Nagulat si Subey at hindi niya alam kung ano ang nangyari. Dahil alam ni Yun Fan na hindi na niya maitatago pa ang bagay na ito, inamin niya ang katotohanan. Noong taon na iyon, pagkatapos niyang pumunta sa Italia, na-aksidente si Lunan at nakoma sa loob ng 5 taon. Ang bagay na ito ay hindi dapat malaman ng iba kaya kailangang panatilihing lihim. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi niya matandaan kung sino siya. Ngayon lang naunawaan ni Subey ang lahat. Kaya pala hindi siya pinansin noon dahil may problema siya at hindi siya nakipag-ugnayan sa kanya sa loob ng 7 taon dahil hindi niya siya matandaan. Labis na nasaktan si Subey nang makita si Lunan na nakahiga at walang kibo sa kama ng ospital. Kailangan siyang magising at sabihin kung ano ang nangyari at kung siya ba ang nanakit kay Sailan. Kung malalaman ang katotohanan, marahil ay muli silang magkakasama. Ang aksidente at pagkawala ng malay ni Lunan ay hindi dapat isiwala. Ipinahayag lamang ng lahat na nagtungo siya sa ibang bansa upang ayusin ang trabaho at si Subey ang mag-aasikaso ng mga bagay sa kumpanya sa kasalukuyan. Hindi tinanggap ng mga matatandang shareholder sa kumpanya ang paghalili niya. Gusto lang nilang samantalahin ang kawalan ni Lunan upang agawin ang kapangyarihan. Ngunit si Subey ay hindi isang mahinang babae, siya ang legal na asawa ng tsihi ng Juan Zen. Hangga't nandyan siya, tiyak na hindi sila makikialam. Narinig ni Chris na naaksidente si Lunan kaya nakipagsabwatan siya sa yaya upang dalhin siya sa ospital. Tiningnan niya ang kanyang nakakainis na ama na nakahiga sa kama at mabilis na umakyat at hinalikan si Lunan. Tay, kailangan mo talagang magising agad para makalaro ka na namin ng mama. Nagdududa si Subey na may naglaro sa preno ng kotse niya kaya nasira ito. Tiningnan niya ang kamera sa subdivision at nakita niya na may bumangga sa kotse niya noong umagang iyon at nagkataon namang nandoon din si Chris. Ginuhitan ng bata ang kotse ni Lunan bilang paghihiganti at kinuha pa niya ang litrato. Sa anggulong ito, tiyak na nakunan niya ang mukha ng salarin. Bumalik si Subey at tiningnan ang cellphone ni Chris at nakita niyang nakuhanan ng bata ang mukha ng lalaki. Sa ebidensyang ito, mabilis na mabubunyag kung sino talaga ang nasa likod ng pangyayari. Nakita ni Chris si Lunan na nasa ospital at lalong nag-aalala ang kanyang mama. Nais niya na ngayong siya ang haligi ng tahanan para tulungan ang kanyang mga magulang. Kaya naghanap siya sa online
at natagpuan ang paligsahan ng child model ng Q Group. Agad niyang hiniling sa Yaya na lihim siyang irehistro. Ang resulta ay hindi nakapasa si Chris dahil masyadong siyang madaldal. Malungkot siyang umuwi at nakita si Guyan. Mula noong nakaraang pagkikita, maituturing silang magkakilala. Nang makita niya ang bata na nalulungkot, ginamit niya ang kanyang impluensya upang pirmahan si Chris bilang child model. Inaalagaan ni Subay si Lunan nang dumating si Lufier. Nabalitaan niya kay Yunfan na may nangyari kay Lunan. Dahil silang dalawa lang ang nandoon, diretsahang tinanong ni Subay si Lufier tungkol sa nakaraan. Inamin din niya na sinadya niyang sabihin ang mga nakakasakit na salita upang paghiwalayin sila ni Lunan. Noon pa man, si Lufier lang ang nakikita ni Lunan, ngunit mula nang dumating si Subay, inagaw niya ang posisyon na iyon kaya nagtanim ng galit si Lufier. Ang tanging tao lang na gusto niyang makasama ni Lunan ay ang sarili niya. Nagdaos ulit si Sumani ng press conference para ireklamo si Lunan sa panggugulo sa kanya, ngunit nang tanungin siya tungkol sa ebidensya, nanahimik siya. Nang makita ito ni Subay, tumulong siya. Ipinakita niya ang video clip kung saan naglagay siya ng gamot sa bote ng tubig para himatayin si Lunan, ngunit natuklasan ito ni Lunan. Sa oras na iyon, nabigla ang media at binalingan si Sumani ng atake. Naglabas pa si Subay ng ebidensya na inutusan niya ang isang tao na sirain ang preno ng kotse niya. Ang krimen na ito ay itinuturing na sinadyang pagpatay, at ang resulta ay dumating ang pulis at inarestong si Sumani para sa kanyang krimen. Pagkatapos ayusin ang lahat, bumalik si Subay upang alagaan si Lunan, ngunit hindi inaasahang dumating ang lola. Sinabi na niya kay Yunfan na huwag sabihin ito, ngunit mukhang sinadya ni Fier na ipaalam sa lola. Nang makita siya ng lola Lu, nayabangan siya. Noong nagkaroon ng aksidente si Lunan, umalis siya at naglaho ng 7 taon. Sa kanyang paningin, hindi na niya tatanggapin na maging apo niya sa batas muli. Pilit na itinaboy ng lola si Subay palabas ng silid. Sa sandaling iyon, nagising si Lunan at tinawag lang ang pangalan ni Subay. Ayaw niyang umalis siya. Mula nang magising si Lunan, hindi maiwasang ipagmalaki niya ang mga ginawa ni Subay nitong nakaraan. Ang isang babaeng tulad niya ay nagpakatatag at humarap sa mga shareholder na parang mga tigre na walang takot, at masino pa niyang inayos si Sumani, talagang isang taong may kakayahan. Si Lunan ngayon ay puno ng pagmamalaki na para bang nagmamalaki sa sarili at kailangan niyang isipin kung kaninong babae nga ba ito. Ngunit ilang araw na siyang gising at hindi pa rin dumarating si Subay para bumisita, kaya inutusan ni Lunan si Yunfan na tawagan siya at sabihin gusto niyang pumunta siya sa ospital dahil mayroon siyang kailangang ipagkatiwala sa kanya tungkol sa ilang gawain sa kumpanya. Agad na tumanggi si Subay na hindi siya libre para puntahan sila ngayon, kaya inilabas ni Lunan ang pangalawang hakbang. Sinenyasan si Yunfan na sabihing bigla siyang inaatake ng sakit ng ulo. At muling umarte ng isang espesyal na atake sa gitna ng lobby ng ospital, kaya muntikan na siyang itulak ng mga nurse sa emergency room. Nakita ni Subay ang kanyang ginawa at wala siyang nagawa kundi pumayag na pumunta sa ospital. Nang makita siyang dumating, nagpanggap si Lunan na nakahiga sa kama na halos mamatay na, at kapag lumapit na siya, agad niya itong yayakapin. Dumidikit kay Subay na parang pandikit. Talagang ang isang lalaki kapag umibig ay hindi naiiba sa isang batang nakadikit sa ina. Si Chris, ang pinakamatanda sa bahay, ay naging pangunahing haligi na ngayon, mag-isang nagmamadaling nagmodelo bilang isang batang modelo upang kumita ng kaunting pera para suportahan si Bebe at Nannan. Agad na dinala ng bata ang kanyang unang kinita sa ospital upang ibigay kay Lunan. Pagkakita sa baliw na ama na nakahiga sa kama at hindi pagising ay hindi naiwasan ni Chris ang maawa. Gusto niyang haplusin ang kanyang mukha, ngunit agad na hinawakan ni Lunan ang kanyang braso. Sa wakas ay nagising na si Lunan. Gusto ni Chris na samahan niya siyang maglaro ng football at binuhat siya ng mataas, ngunit nagpakita ng pagkasuklam si Lunan. Hindi niya alam gawin ang mga bagay na iyon, ang tanging alam niyang gawin ay kumita ng pera. Habang nagtatalo ang dalawa ay dumating na si Subay at Yiting. Nagpakita agad si Lunan ang pagiging maarte at nakiusap sa kanya na umuwi na sila. Pagkapasok pa lang nila ay nakita na nila ang lola at si Fier na naghihintay. Pagkakita kay Subay ay nagalit agad ang lola at inutusan ang mga katulong na itapon lahat ng gamit niya palabas. Upang pakalmahin ang sitwasyon, wala nang ibang paraan si Lunan kundi hilahin ang kanyang lola palabas. Nagpanggap na nag-aarte sila ni Subay ng pagmamahalan upang kumbinsihin siyang tulungan ang kumpanya na lagdaan ang kontrata. Ngunit ang matanda ay matanda na at nakita agad ng lola na ang walang pag-asang apong ito ay sobrang baliw na sa babaeng iyon. Upang suyuin ang kanyang lola, sinabi ni Lunan na agad siyang makikipaghiwalay. Hindi na niya kailangan si Subay at siya na lang ang mag-aasikaso ng negosyo. Nang tumayo, hindi niya nakalimutang magkunwari na nahihilo, kaya napilitan ang lola na tanggapin si Subay dahil sa pag-aalala para sa kanyang apo. Mula nang umibig, kahit saan umupo si Lunan ay nangangarap kay Subay. Pagkakita pa lang niya ay lumiwanag na ang kanyang mga mata at inayos ang katabi niya at inanyayahan siyang umupo sa tabi niya. Kaya umalis siya, hindi siya libre ngayong gabi para makipag-usap sa kanya tungkol sa mga bagay na ito. Nang gabing iyon, nagkita si Subay at si Guyan para maghapunan. Nangako siyang babayaran niya ang pabor sa kanya sa pamamagitan ng isang hapunan. Habang nag-uusap sila, biglang sumulpot ang bumbilyang si Lunan at umupo pa sa tabi ni Subay at sumali sa usapan nila. Gustong hiwain ni Guyan ng isang piraso ng karne para kay Subay, ngunit mas mabilis si Lunan at agad itong kinuha at kinain. Ang pagtatagpong iyon ay nasayang dahil sa lahat ng bagay na ginawa ni Boss Lu ay sumasali siya at iginigiit ang
kanyang karapatan bilang asawa ni Subay. Pagka-uwi ni Subay ay nakita niyang nakabaluktot si Lunan sa sofa na nagtatampo. Kinailangan niyang lumapit at sabihin ang matatamis na salita. Nangako siyang hindi na siya makikipagkita ng sarilinan sa ibang lalaki bago siya tumigil sa pagdaldal. Ngunit hindi lang simpleng paghingi ng paumanhin iyon, kailangan din siyang idiin ni Lunan at halikan ng matindi. Naalala ang eksena noong nakaraang gabi, kaya hindi maiwasang mapangiti si Lunan ng mag-isa. Sanay na si Yunfan sa ganitong eksena. 7 taon na ang nakalipas ng sila ni Subay ay nagmamahalan pa. Lagi siyang pinapakain ng dog food ng dalawa. Ipinakita ni Yunfan kay Lunan ang video ng kasal nila noong taong iyon. Habang pinapanood niya, lalo siyang sumaya at unti-unting lumabas ang mga alaala sa kanyang isip. Ngunit habang inaalala niya, lalong sumasakit ang ulo ni Lunan. Baka ang mga alaalang ito ay makapagpabalik ng kanyang memorya. Nagpasya si Lunan na desididong suyuin si Subay. Inutusan niya si Yunfan na gumawa ng plano para muling suyuin ang kanyang minamahal na asawa. Ang unang hakbang na itinuro ni Yunfan ay kunin ang atensyon ni Subay. Kailangan niyang ibuhos ang mainit na tubig sa kanyang sarili para isipin niyang maisakit siya, pagkatapos ay magpatuloy sa susunod na hakbang, na makasama siyang magdamag sa kama. Maaga pa lang ay naghanda na si Lunan ng agahan ng pag-ibig para kay Subay. Habang pinaiinit pa lang nila ang kanilang pagmamahalan, ay maisumulpot na namang bumbilya. Malakas na nag-doorbell si Chris at sinabing kailangan niyang samahan si Lunan maglaro ng football ngayon. Inimbitahan niya ang munting mataba na maglaban at tingnan kung sino ang mas malakas na ama. Siyempre, ayaw umalis ni Lunan na masaya sa tabi ni Subay. At saka, ano ang kinalaman ng batang iyon sa kanya para pagsilbihan niya ito? Dahil hindi na makapag-usap ng maayos, ginamit niya ang kanyang huling baraha. Kung ayaw sumama ni Nanan, didikit si Chris kay Baby E sa buong araw. Tingnan natin kung sino ang mas dehado. Dahil sa banta, wala nang nagawa si Lunan kundi samahan si Chris sa soccer field para maglaro. Ang mag-ama ay nakapartner na damit at matapang na hinamon ang kalaban. Sumipa si Lunan, ngunit hindi pumasok ang bola sa goal at sa halip ay nadapa pa siya. Kaya nahiya si Chris at hindi niya alam kung saan magtatago. Ayaw nang tingnan ni Chris si Lunan, napakasama ng ama na ito. Walang kakayahang maglaro ng football o maging kasing liit ng bata. Sana pala nagpatulong na lang siya sa kanyang tiyuhin kahit papaano. Natulungan pa niya itong makahanap ng trabaho. Narinig iyon ni Lunan at agad niyang naintindihan ang punto. Ang bata pa lang na si Chris ay nagtatrabaho na sa labas upang kumita ng pera. Alam ni Chris na nakabigkas siya ng maling salita, kaya tinitigan niya si Lunan at binantaan na huwag sabihin ang bagay na ito sa kanyang ina. Kung hindi, tiyak na hindi na niya ito papansinin. Ngunit masyadong minamaliit ni Chris si Lunan. Pagkatapos niyang magbanta sa isang pangungusap, sinabi na agad niya ang bagay na ito sa kanyang ina, kaya napagalitan siya. Gusto sana ni Chris na makipagbati kay Lunan, ngunit hinila siya ng kanyang ina upang pagalitan. Siya ang nagkamali, kaya kailangan niyang magsisi ng taos puso. Nang makita si Chris na umiiyak at nagtatampo, masakit din ang loob ni Lunan. Gusto niyang hilahin na si Subay pauwi at ipaubaya muna kay Yeting ang bagay na ito. Ngunit hindi maaaring iwanan ni Subay ang kanyang anak, kaya sinabihan niya si Lunan na umuwi muna at gusto niyang manatili kasama si Chris. Pagkatapos manatili sandali, umuwi na si Subay. Pagkababa pa lang niya ay nakita na niya si Lunan na naghihintay. Hindi bagi, hindi mabubuhay ang lalaking ito kung wala siya. Nagsiselo si Lunan kay Chris. Sinabi niyang huwag na siyang makipaglapit sa bata at kung gusto niya, dapat silang mag-anak ng sarili nilang anak. Binanggit ulit ni Subay ang 7 taon na ang nakakaraan. Kung buhay pa ang kanyang anak, kasing laki na sana ito ni Chris. Ang salitang ito ay agad na nagpatahimik kay Lunan at wala na siyang dahilan para makipag-usap pa sa kanya. Ngayon ang birthday party ng lola, sinabihan siya ni Lunan na maghanda na para pumunta sa restaurant. Nang makita si Subay na lumabas na may kaakit-akit na damit, natigilan si Lunan dahil sa pagkaakit, ngunit agad din siyang kumalma at sinabihan siyang magpalit ng ibang damit. Ang kaakit-akit na katawan ng kanyang asawa ay hindi maaaring hayaang hangaan ng iba. Tiningnan ang lahat ng damit ni Subay. Kung hindi masyadong sexy ay may nakabukas na likod, desidido siyang piliin ang sportswear. Ito ay maginhawa at pribado, kaya ito na ang pinakaangkop. Kaya, pareho silang nagsuot ng sportswear papunta sa birthday party ng lola. Pagkakita kay Subay ay nagalit agad ang lola na gusto siyang paalisin agad. Ngunit dahil sa kanyang apo ay napilitan siyang magtimpi at hindi na siya pinansin. Pinagalitan ng lola ang kanyang apo na napakaduwag dahil sa babaeng ito ay baliw na baliw at nakadikit pa sa kanya at hindi niya alam kung kailan siya mag-aasawa ng disenteng babae para magkaroon na siya ng apo. Nagkunwari si Lufier na hindi niya sinasadya na sabihin na nagpalaglag si Subay, kaya pagkarinig ng lola ay nagalit agad siya. Gusto niyang saktan si Subay. Bakit niya sinaktan ang kanyang apo at hindi ito naipanganak? Dahil sa kagipitan, upang pigilan ang lola, pilit na sinabi ni Lunan na buntis si Subay ngayon. Kung gagawin pa niya iyon, hindi na niya makikita ang kanyang apo. Pagkarinig ng lola ay agad siyang nagbago ng ugali at maingat na tinanong si Subay, na ngayon ay labis na nagulat at hindi na alam ang sasabihin. Lumabas si Subay upang tawagan si Yeting, kararating lang ni Zhang Yuan at kasama niya ang kanyang kasintahan na si Kiao Kiao. Nagkataon na katulad ng pangalan ng taong nakatanggap ng deposito mula sa account ni Tita Lan, posibleng nasa kamay ng taong ito ang ginto at bango. Narinig ni Lufier ang nasa likuran at naalaala ang nangyari noon. Nang pumunta siya sa bahay ni Lunan ay nagkataon siyang
nakakita ng mensahe mula kay Tita Lan at nakuha niya ang mga dokumento ni Tita at si Luffy talaga ang nagtatago ng ginto at bango. Dahil hindi sinasadyang nasabi niya sa lola ang tungkol sa pagbubuntis ni Subei, gusto agad ni Lunan na gawing totoo ang kasinungalingan kaya nagdala siya ng alak sa kwarto ni Subei at gusto niyang gumawa sila ng sanggol ngayong gabi. Naramdaman ni Subei ang pagkainis sa sinabi niya, hindi pa malinaw ang kaso ni Tita Lan kaya ayaw niyang maulit ang nangyari 7 taon na ang nakakaraan kaya pinapaalis niya ito. Kinaumagahan, natanggap ni Subei ang kasunduan sa diborsyo mula kay Lunan, balak sana niyang magalit at pagsabihan siya. Ngunit nang buksan ni Lunan ang kontrata ay hindi na siya makapagsalita. Gusto niyang gamitin ang kasunduan sa diborsyo na ito upang ipahayag ang kanyang sinseridad sa kanya. Kung maghihiwalay sila, ang lahat ng bahagi ng Huan Chen ay mapupunta sa kanya. Ito ang bagay na pinakagusto niya at tutuparin niya ito. Kahit taos puso na siyang humingi ng tawad, galit pa rin si Subei at ayaw pa rin niyang magpakita sa kumpanya kasama si Lunan. Kaya nagawa lang niyang humingi ng paumanhin at inanyayahan siyang kumain ng tanghalian para suyuin siya. Ngunit nakalulungkot na nauna nang inanyayahan si Subei ni Guyan ngayong tanghali. Ginamit ni Guyan ang rason na may utang na loob siya sa kanya at gusto niyang imbitahan siya sa hapunan para magkaroon ng pagkakataong makita siya. Tungkol kay Chris, hindi niya maintindihan kung bakit hindi pa rin sinasabi ni Subei kay Lunan at mag-isa lang niyang pinalaki ang bata. Ngunit para kay Subei, si Chris ang kanyang buhay. Kahit na isinugal niya ang kanyang buhay 7 taon na ang nakakaraan para lang maipanganak si Chris, kahit gaano pa kahirap, pakiramdam niya ay sulit ito. Nang makita ang nagniningning na mga mata ni Subei, habang pinag-uusapan ang kanyang anak, labis na naiinggit si Guyan. Kung nagkaroon din siya ng ina tulad niya, marahil lumaki ang kanyang buong pagkabata na puno ng pagmamahal at kaligayahan. Nang malaman na kasama na naman ni Subei si Guyan, sobrang nagsiselo si Lunan kaya hindi siya mapakali. Hindi niya maintindihan kung bakit inialay na niya ang buong Huan Chen sa kanya, ngunit hindi pa rin naapektuhan si Subei. Hindi na makapagsalita si Yun Fan, ang kanyang boss ay magaling lang talaga sa pagkita ng pera at tungkol naman sa pag-ibig, tanga talaga siya. Dahil sa paliwanag ni Yun Fan, alam na ni Lunan na kailangan niyang baguhin ang kanyang diskarte sa panunuyo. Simula kay Chris ang taong pinakamamahal niya, inutusan niya si Yun Fan na maghanda ng mga laruan upang suhulan ang bata. At siya, kailangan niyang hanapin agad si Subei at ibalik siya. Pagbaba pa lang sa lobby ng kumpanya ay nakita na niya si Guyan at Subei. Ang pagiging malapit ng dalawa sa gitna ng araw ay nagpamukhang galit kay Lunan kaya gusto niyang lumipad agad. Sa harap ni Guyan, niyakap niya si Subei ng mahigpit upang igiit ang kanyang karapatan. Sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung saan nanggaling si Luffy at muling binanggit ang pagbubuntis ni Subei. Ginamit din ni Lunan ang pagkakataong ito upang ipagmalaki kay Guyan. Buntis na ang aking asawa, wag mo siyang balakid na galawin. Kinalagkad ni Lunan si Subei pabalik sa opisina at gusto siyang tanungin kung paanong ang babaeng may asawa na ito ay patuloy na nakikipagkita sa ibang lalaki sa buong araw. Ang hitsura niya na nagsiselos ay nagpatawa kay Subei nang hindi niya maiwasan. Tiningnan niya ito at agad na hinalikan ng marubdob para bawiin ang kanyang katarungan. Nang gabing iyon, nagkita si Lunan at Subei kay Gongshi para pag-usapan ang negosyo. Iginagalang niya ito kaya nagdala siya rito. Ngunit tila hindi alam ng kabilang panig na pinaghihintay sila ng matagal. Nang aalis na sana sila ay pumasok si Gu Chengzi. Sa buong pag-uusap ay nagbigay siya ng mapanuyang komento kaya nagalit si Lunan at gusto niya itong saktan. Nagkasakitan silang dalawa. Natakot si Subei na baka may mangyari sa kanya kaya gusto niya itong pigilan ngunit hindi inaasahang naitulak siya at nasprain ang kanyang paa. Dahil dito ay kumalma si Lunan at agad na binuhat ang kanyang asawa pauwi. Sinunod ni Yun Fan ang utos ng boss na magdala ng mga laruan sa bahay ni Eting upang suhulan si Chris at habang nasa banyo, hindi sinasadya niyang natuklasan ang isang board na may larawan ni Yu Qinglan at Lunan. Dahil dito, naghinala si Yun Fan at inutusan ang isang tao na imbestigahan si Subei. Natatakot siya na may iba siyang dahilan sa pagbalik niya sa pagkakataong ito. Dinala ni Lunan si Subei pauwi at malungkot na minasahe ang kanyang paa. Naalala niya kung paanong nag-aalala sa kanya si Guyan kaya nagselos na naman siya at hinagkan siya ng paulit-ulit para ilabas ang kanyang galit. Habang nagmamahalan ang dalawa ay biglang dumating ang lola at si Luffy. Pagkakita sa kanyang apo na galit sa kanyang manugang na buntis, natakot ang lola na baka may mangyari sa apo kaya agad siyang namagitan at gusto niyang lumipat doon at makipamahay sa dalawa. Pumasok si Luffy sa bahay para kunin ang gamit ni Subei at sumilip sa kwarto ni Lunan. Dinala niya ang ginto at bango at inilagay sa drawer sa kwarto nito. Ang kanyang layunin ay upang madaling makita ito ni Subei. Siya naman ay tila nag-aalaga kay Subei at pumirma pa ng eksklusibong kontrata sa modelo na si Liu Tianning na kanyang sinanay. Ngayong gabi gaganapin ang fashion show. Natatakot si Subei na baka may mangyari kaya nag-ayos siya na dumalo at nag-utos pa kay Yeting na siguraduhin na maayos ang lahat sa likod ng entablado. Isinuot ni Liu Tianning ang eksklusibong damit na dinisenyo at naghanda na sa runway. Maayos ang lahat na inayos ni Yeting ngunit sa huling sandali ay natumba silang dalawa at napunit ang dalawang damit. Nagalit ang designer nang makita niyang nasira ang kanyang pinaghirapan at gusto niyang pagbayarin si Liu Tianning sa pinsala. Ngunit ang kagyat na kailangan ay ayusin ito upang matapos ang palabas. Pagkatanggap ng balita, agad na pumunta si Subei upang tingnan ang sitwasyon. Pagkakita pa lang sa punit, alam na niya na sinadya ito ng isang tao. Upang iligtas ang sitwasyon, siya mismo ang nag-ayos ng damit. Ang resulta ay ang pagbabagong ito ay nag-iwan ng impresyon, kaya mas naging matagumpay ang palabas kaysa sa inaasahan.
Inutusan ng lola si Lufier na sundan at bantayan si Subei. Gusto niyang saktan si Subei kaya nagkunwari siyang natisod para itulak ang kariton sa kanya. Ngunit mabilis itong nasalo ni Guyan na nakatayo malapit. Ginamit niya ang pag-aalala para sa bata sa sinapupunan ni Subei at dinala siya sa ospital para magpatingin. Nag-alala ang lola at tinanong ang doktor tungkol sa sitwasyon at nalaman niya na hindi talaga buntis si Subei, na ang kanyang mahal na apo ang nagplano ng lahat upang lokohin siya. Sobrang nagalit ang lola kaya umatake ang kanyang lumang sakit at nawalan siya ng malay. Alam ni Luna na tiyak na may kinalaman si Lufier sa bagay na ito, kaya binantaan niya ito na magkusa siyang magsabi na gusto niyang pumunta sa ibang bansa sa mga darating na araw at mawala sa paningin niya. Kung hindi, huwag siyang umasa na mananatili ang kanyang apelyidong Lu. Dahil nabunyag ang kasinungalingan ni Subei tungkol sa pagbubuntis, nagalit ang lola at muling lumala ang relasyon ng lola at manugang kaya labis itong ikinabahala ni Lunan. Ayaw niyang saktan ang loob ng kanyang lola, ngunit ayaw din niyang mawala si Subei. Ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay itali siya sa kanyang tabi at pagkatapos na lang magplano. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang maghanda na mag-propose muli sa kanya. Naghanda si Subei na umalis para sa live stream nang makatanggap siya ng tawag mula kay Lufier. Sinabi nito na gusto ng lola na makita ang mga larawan ni Lunan noong bata pa at sinabihan siyang magpadala agad ng tao para dalhin ito sa ospital. Naghahanap si Subei sa kwarto ni Lunan nang hindi sinasadyang makita niya ang disenyo ng ginto at bango. Ang tagal na niyang hinahanap at sa wakas ay natagpuan niya ito kay Lunan. Siya pala talaga ang palihim na nagtatago ng bagay na ito sa kanya. Nakatanggap si Subei ng balita na biglang kritikal ang kalagayan ni Tita Lan sa ospital. Si Tita ang kanyang tanging kamag-anak, ayaw ni Subei na may mangyari kay Tita Lan. Sa pagkakataong ito, nakatanggap si Yeting ng recording kung saan nag-uusap si Zhang Yuan at Yun Fan. Lalo pang naging sigurado si Subei na si Lunan ang nasa likod ng pagkasira ng pabrika ni Tita Lan noong mga taon na iyon. Sa live stream, nang tanungin tungkol sa kanyang kasal kay Lunan, sinabi ni Subei nang walang pagbabago sa kanyang mukha na malapit na matapos ang kanilang kasal at ang pagbalik niya sa pagkakataong ito ay upang isakatuparan ang diborsyo. Ngunit bago pa matapos ang kanyang sinasabi, biglang nawala ng kuryente kaya huminto ang live stream. Sinadya ito ni Yeting upang kumalma si Subei at mag-isip ulit at hindi gumawa ng mga walang saysay na bagay. Naimbestigahan ni Yeting na ang taong nagsunog ng pabrika ni Tita Lan noong mga taon na iyon ay ang assistant ni Gu Chengzi. Posibleng nagkamali sila kay Lunan. Nang banggitin siya, naalala ni Subei ang tungkol sa kanyang appointment ngayong gabi at agad siyang tumakbo papunta sa restaurant. Pagkakita sa buong kwarto na romantikong pinalamutan, ngunit ang lalaking nakaupo doon ay parang walang kaluluwa. Alam ni Subei na nalaman na ni Lunan ang lahat. Taos puso siyang naghanda ng lahat para mag-propose sa kanya ngayon, ngunit ang katotohanan ay nagbigay sa kanya ng sakit. Naimbestigahan na ni Yun Fan na ang kanyang layunin sa pagbalik at paglapit sa kanya ay para lamang maghiganti dahil sa panibagong hindi pagkakaunawaan. Ang pag-aaway nila ng asawa niya ang naging dahilan kung bakit nag-anyong lobo si Boss Lu, kaya lahat ng empleyado ay pinalabas niya sa opisina. Si Yun Fan ay tumingin sa magulong opisina at alam niya na hindi pa nakakapag-isip ng matino ang kanyang boss. Naimbestigahan na niya na ang perang idineposito ni Lunan para kay Yuking Lan noong taong iyon ay naipasa na sa kasintahan ni Zhang Yuan. Lahat ay konektado kay Zhang Yuan at sa pamilya Gu. Malamang na ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Subei at Lunan ay sadyang ginawa ng isang tao. Si Lunan ay kumalma at sinabi kay Yun Fan na dapat nilang imbestigahan ng lubusan ang bagay na ito. Nang makita si Subei na laging malungkot, hindi na matiis ni Yeting kaya gusto niyang hulihin si Zhang Yuan upang linawin ang lahat. Nagkataong pareho sila ng intensyon, kaya nagtulungan sila ni Yun Fan at nahuli nila si Zhang Yuan. Pinilit siyang sabihin ang katotohanan. Lahat na nangyari ay pinagawa ni Gu Chengzi sa kanya upang makalikha ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Subei at Lunan. Ibinigay ni Yun Fan kay Subei ang isang ihste. Ito ang bagay na gusto ni Lunan na ipakita sa kanya noong araw na iyon. Kung talagang mahal niya ang lalaki, dapat ay pag-isipan niyang mabuti ang susunod na layunin. Ang video clip ay ang pagtatapat ng pag-ibig ni Lunan. Buong katapatan niyang ipinahayag ang kanyang damdamin para kay Subei. Kahit hindi niya maalala ang nangyari 7 taon na ang nakakaraan, muli siyang nahulog sa pag-ibig sa kanya ngayon. Payag ka bang ituloy ang buhay mong kasama ako? Pagkatapos mapanood ang video, umiyak si Subei dahil sa sakit. Gaano niya nasaktan ang isang taong labis na nagmamahal sa kanya. Ang kumpanyang Ili ay nagpatawag ng isang pulong sa pagitan ng 3 partido. Gusto ni Ami na maglaban ng patas ang Huan Chan at Gu Group upang makuha ang pagkakataon na makipagtulungan sa kanila. Si Subei ay kaibigan ni Ami, ngunit para sa kapakanan, hindi niya ito magawang pagbigyan. Hindi alam ni Subei ang tungkol sa nangyari, kaya gusto niyang humingi ng tawad kay Lunan, ngunit pagkakita pa lang sa kanya, ayaw na siyang kausapin ito. Gusto talaga ni Subei na tulungan ang Huan Chan na manalo, ngunit ang disenyo ng kanilang kumpanya ay napakasimple talaga, hindi nila kayang makipagkumpetensya sa Gu Group. Dinala niya ang usaping ito kay Lunan at hiniling na baguhin niya ang plano. Ngunit ang katapatan niya ay
sinuklian lamang ng pagtanggi ni Lunan, hindi pa rin siya naniniwala na talagang tutulungan niya ito. Sa huli, ang layunin niya sa pagbalik ay upang ibagsak siya, kaya ayaw na niyang maniwala sa anumang sinasabi nito. Ang resulta ay naging totoo nga ang sinabi ni Sube. Sa unang round, natalo ang Huan Chan sa kamay ng Q Group. Sa pulong noong araw na iyon, mayabang si Gu Chengzi sa harap ni Lunan, ngunit hindi ganoon kadali para kay Sube na hayaan na lamang ito. Nanalo sila sa pagkakataong ito, ngunit sisiguraduhin niyang lubusang matatalo ang Q Group sa kamay ng Huan Chan. Kinagabihan, personal na naghintay si Sube sa harap ng bahay ni Lunan, gusto niyang pag-usapan nila ang susunod na plano. Gusto ni Sube na muling lumabas bilang pangunahing designer upang matulungan ang Huan Chan na manalo. Nakakatuwa talaga si Lunan, kung ang mga profesional na designer ay hindi ito magawa, paano pa siya, baka gamitin niya lang ito para gumawa ng ibang plano. Alam na ngayon ni Sube ang katotohanan, gusto niyang bumawi sa kanya sa pamamagitan ng pagtulong sa Huan Chan na manalo. Para pumayag siya, nag-alok siya ng isang kontrata, kung mabibigo siya, aalis siya sa Huan Chan, papayag sa diborsyo, aalis ng walang anuman at hindi na magpapakita pa sa kanya. Sa pahintulot ni Lunan, kumilos na si Sube, gabiti araw na nakikipagtulungan sa design team ng Huan Chan, at sa wakas ay nanalo sila sa round 2. Isang mapagpasyang round na lang at makukuha na nila ang kontrata para makipagtulungan sa isi. Nang makita si Sube na nagtatrabaho ng husto hanggang sa makatulog sa lamesa, gustong mag-alala ni Lunan sa kanya. Ngunit nang magising si Sube, binawi niya agad ang pag-aalala at nanatili na lang siyang malamig upang magalit si Sube. Sa huling round, tinulungan ni Sube ang Huan Chan na manalo. Ang kasiyahan ay hindi pa nagtatagal ng kumalat sa internet ang balita na kinopya ni Sube ang disenyo ng ibang tao, 7 taon na ang nakalipas. Ito ang bagay na hindi niya gustong alalahanin sa buong buhay niya, ngunit sa pagkakataong ito ay kailangan niyang maging matapang at linisin ang kanyang pangalan, kung hindi ay madadamay ang Huan Chan at si Lunan. Ang board of directors ay gustong parusahan ni Lunan si Sube sa oras na marinig nila ang balita, ngunit hindi siya pumayag. Tumulong ang tao na ito upang manalo ang kumpanya ng isang malaking kontrata, hindi niya ugali na hayaan ang isang babae na tumanggap ng bala dahil lang sa isang maliit na problema, at isa pa ayaw niyang masaktan ang kanyang minamahal na asawa. Kaya sisiguraduhin niyang ayusin niya ang bagay na ito. Unang nais ni Sube na umalis sa Huan Chan upang hindi na madamay pa si Lunan, ngunit galit na galit si Lunan. Sa harap ng maraming tao ay piprotektahan niya ito, ngunit ngayon na may problema siya, gusto niyang tumakas, sige, tutuparin niya ang gusto niya. Ang makita ang liham ng pagbibitiw sa mesa ay nagpaalala kay Lunan ng divorce papers na inihanda din niya para sa kanya nang walang salita 7 taon na ang nakakaraan. Ang babaeng ito, 7 taon na ang nakakaraan at maging ngayon ay pareho lang, kapag may problema ay gusto siyang iwan at takasan. Ang pag-alala ni Lunan sa nakaraan ay naging sanhi upang magbalik ang kanyang lumang sakit. Hindi niya kinaya ang shock at biglang nawalan ng malay sa lugar. Hindi na interesado si Lunan kay Sube ngayon, pero gusto na niyang magsisi at makipagsimula muli sa kanya. Nakita ni Chris ang kanyang ina na laging malungkot, kaya nagpasya siyang siya na mismo ang kumilos at hanapin si Nanan upang tulungan si Bebe. Pumunta si Chris para hanapin si Lunan at sinabi sa kanya na may iba ng lalaking kadate si Bebe. Sinabi ni Lunan na wala siyang pakialam, ngunit lihim siyang nagdala ng isang babae sa kinaroroonan ni Sube upang tingnan kung ano ang ginagawa nito. Nakita ni Sube si Lunan na dumating at natuwa siya dahil ito talaga ang gusto niya. Buong puso siyang nagtapat ng pag-ibig sa lalaki, ngunit hindi pinansin ni Lunan ito. Ginawa niya ito upang maghiganti para maramdaman niya kung gaano siya kahirap na inis noon. Sa pagkakataong ito, determinado si Sube na kumilos hanggang dulo at hindi sumuko. Kinilala niya ang pag-alis ni Lunan at pumasok sa bahay niya at nagluto ng hapunan na punong-puno ng pagmamahal. Pagbalik ni Lunan at nakita siya, nagalit siya, walang sabi-sabi ay binuhat niya siya palabas ng pinto. Hindi na siya madaling lumambot ngayon gaya ng dati. Upang iligtas ang sitwasyon, humingi ng tulong si Sube kay Guyan upang makuha ang ebidensya ng krimen ni Gu Chengzi. Ang huling ebidensya ay nakarating na sa pulisya at si Gu Chengzi ay inaresto. Hindi pa natatapos ang problemang ito ay may panibagong dumating, isang grupo ng mga tao ang dumating sa kumpanya ni Sube at gumawa ng gulo. Nagpaskil ng mga karatula na nagsasabing dapat siyang managot at na si Sube ay isang mamamatay tao. Ang lalaking nangunguna sa mga nagrereklamo ay inakusahan si Sube na pumatay sa kanyang anak. Nang makita ang mukha niya ay galit na galit siyang sumugod upang umatake, ngunit dumating si Lunan sa tamang oras at sinagip siya. Sa harap ng lahat ay ipinahayag niya na kung sino man ang magpatuloy sa pagkilos ng hindi pa nalilinaw ang lahat ay agad niya itong idedemanda. Dahil sa pagprotekta kay Sube ay nasugatan ang kamay ni Lunan, kaya naman bumalik siya sa tabi nito upang alagaan siya. Noong taong iyon, nang si Sube ay kumatawan sa Huan Chan upang lumahok sa design competition, nang dumating ang araw ng pag-aanunsyo ng resulta, ang kinatawan ng group na si Zhao Er ay mayroon ding disenyo na eksaktong katulad ng sa kanya. Hiniling ng komite ng pag-organisa sa dalawang panig na magbigay ng ebidensya. Si Sube ay maihawak pa ng mga draft mula pa sa simula ng pagdisenyo, kaya siya ay lubos na tiwala. Ngunit hindi niya inasahan na gagamitin pa ng kabilang panig ang sarili nilang buhay upang patunayan ang kanilang kawalang kasalanan. Mula noon, nagbago ang opinyon ng publiko at tumuro sa kanya, kaya napasama si Sube sa kahihiyan ng pandaraya. Inutusan ni Lunan ang isang tao na imbestigahan ang mga taong kasangkot sa insidente noong taong iyon. Bukod kina Zhao Er at Sube, may isa pang tao, si Sun Wenlin noong taong iyon. Pagkatapos mangyari ang
insidente kay Sauer. Inakusahan din si Subei ng pandaraya kaya, natural, ang natitirang tao na si Sun Wenlin ang naging champion ng kompetisyon. Ang kakaiba ay pagkatapos noon, umalis siya sa fashion industry at bumalik upang magtayo ng isang restaurant. Tiyak na may nakatagong katotohanan sa likod ng pangyayaring ito na nagtulak kay Sun Wenlin na magpasya ng ganoon. Hinanap ni Lunan si Sun Wenlin dahil gusto niyang malaman ang katotohanan noon, ngunit sinabi ng lalaki na isa lang siyang tagalabas at wala siyang alam. Inutusan ni Lunan ang isang tao na kumain sa restaurant niya at nagkunwaring sumasakit ang tiyan upang maramdaman ni Sun Wenlin kung paano ang pakiramdam na hindi pinaniniwalaan ng iba. Dahil sa pagiging duwag niya ay nagdusa si Subei sa sakit na iyon sa loob ng 7 taon. Kung mayroon pa siyang natitirang pag-aalala, sana ay makatayo siya sa harap ng lahat bukas upang magbigay ng patotoo tungkol sa nangyari noon at ibalik ang pagiging inosente ni Subei. Alam ni Lunan na si Subei ay isang malakas na babae na gustong lutasin ang lahat ng mag-isa, ngunit ngayon ay kasama na niya. Gusto niyang maging panatag siya at hayaan siyang alisin ang lahat ng hadlang para sa kanya. Sa mga araw na ito, sa abala ni Lunan sa pag-aalala sa mga problema ni Subei, siya ay napagod at nagkasakit. Inalagaan siya ni Subei at nagkaayos na rin sila. Dumating din si Chris upang manatili kina Bebe at Nannan. Tiningnan ni Lunan ang Superman na ibinigay sa kanya ni Chris at naalaala niya ang oras na nasira niya ito kaya umiyak si Chris. Agad niyang naramdaman na siya ay masamang tao at tiyak na babawi siya kay Chris sa pamamagitan ng pagmamahal. Nakita ni Subei ang dalawang mag-ama at gustong sabihin kay Lunan ang katotohanan tungkol sa pagkatao ni Chris, ngunit nag-aalangan siya. Alam ni Lunan na nahihirapan siya, kaya maghihintay siya hanggang sa handa na siyang sabihin ang buong katotohanan sa kanya. Ngayon ay ang press conference upang ipahayag ang lahat ng nangyari kay Subei noon. Naghintay sila ng matagal ngunit hindi nagpakita si Sun Wenlin, tila kailangan nilang ayusin ito ng mag-isa sa pagkakataong ito. Ngunit hindi inaasahan na pagkasimula ng press conference, sabay na dumating ang lalaki at si Sun Wenlin. Ang lalaking iyon ay ang ama ni Sauer. Humingi siya ng tawad kay Subei sa harap ng lahat. Noong taon na iyon, ang kanyang anak na babae ay tumanggap ng pera mula sa ibang tao upang kopyahin ang disenyo ni Subei dahil may sakit ang kanyang ama. Nang tiningnan niya ang mga naiwan ng kanyang anak na babae, doon lang niya nalaman na mali ang akala niya sa isang inosenteng tao. Si Sun Wenlin naman, sa wakas ay naglakas loob na tumayo at sabihin ang buong nangyari noong taon na iyon. Nakuha niya ang draft ni Sauer bago ito isumite. Iyon ay ibang obra, ngunit hindi niya alam kung bakit. Nang isumite, ang obra ay naging eksaktong kopya ng kay Subei. Alam niya ang lahat, ngunit natakot siyang masangkot noon, kaya hindi siya nagsalita. Ngunit ngayon ay naisip niya na kailangan niyang magbigay ng patotoo at ibalik ang pagiging inosente ng isang tao. Ang hinagpis na dinanas ni Subei sa loob ng 7 taon ay sa wakas ay nalinis na. Alam ni Lunan na tiyak na may kinalaman dito si Luffy-er kaya di pinuntahan niya ito at binalaan. Kung hindi aalis si Luffy-er sa pagkakataong ito, hindi niya naaalalahanin ang kanilang nakaraan at tiyak na palalayasin niya ito sa pamilya Lu. Wala siyang pagpipilian kundi sundin ang kanyang utos at umalis, ngunit pagkatapos ay nagpanggap siya bilang ibang pagkatao upang makabalik. Sinundo ni Guyan si Gu Chengzi sa istasyon ng pulisya matapos itong pakawalan. Galit pa rin siya dahil sigurado siyang si Lunan ang nag-ayos ng pag-aresto sa kanya at sa pagkakataong ito ay tiyak na babalik siya upang maghiganti kay Lunan. Sadyang sinabi ni Guyan na si Lunan ay masaya na kasama ang kanyang pamilya ng 3 kaya nagtataka si Gu Chengzi tungkol kay Chris. Ayon sa sinabi ni Guyan, hinanap niya si Chris at kinuha ang bata. Nais niyang gamitin ang bata upang maghiganti kina Subei at Lunan. Tinawagan ni Gu Chengzi si Lunan, ngunit pagkarinig pa lang ang dalawang pangungusap, inakala nitong scam kaya pinatay niya ang telepono. Pagkatapos ay patuloy siyang nakatanggap ng mga ganitong tawag kaya nagalit siya at binalak na i-block ang hindi kilalang numero. Alam ni Chris na tiyak na hindi siya ililigtas ni Lunan kaya kalmado siyang kumain ng pritong manok. Sino ba naman ang nagsabing ayaw makinig ni Gu Chengzi sa babala niya? Walang pagpipilian si Gu Chengzi kaya tinawagan niya si Subei. Pagkarinig na kinuha ang kanyang anak, nag-alala siya at sinabihan si Lunan na bilisan at sumama sa kanya upang iligtas si Chris. Pagdating ng dalawa, nakita nila ang kanilang anak na nakatali. Gusto ni Gu Chengzi na lumuhod si Lunan at sampalin ang sarili hanggang sa makontento siya at papayagan na siyang pakawalan ang bata. Doon palang nalaman ni Lunan ang pagkatao ni Chris at lumuhod siya gaya ng sinabi ni Gu Chengzi upang iligtas ang kanyang anak. Gusto lang ni Gu Chengzi na ipahiya si Lunan para makabawi. Ngunit nang marinig niya ang sirena ng pulis, nagalit siya at gusto niyang saktan si Chris. Mabilis na sumugod si Lunan upang iligtas ang kanyang anak. Kinuha ni Gu Chengzi ang kutsilyo at baliw na umatake. Nang malapit nang mapahamak sina Chris at Subei, mabilis na tumakbo si Guyan at sinagip ang mag-ina mula sa saksak. Pagkatapos mailigtas, nakaramdam ng lungkot si Chris. Nang kinidnap siya at nasa panganib, hindi man lang siya pinansin ni Lunan at pinatay pa ang tawag dahil ayaw siyang iligtas. Talagang nasaktan ang puso niya. Alam ni Subei na nasaktan ang kanyang anak dahil sa kawalan ng interes ng kanyang ama. Ngunit alam niya na hindi alam ni Lunan ang totoo, kaya ganoon ang pakikitungo niya kay Chris, kaya lahat ng kasalanan ay sa kanya. Ang pagtingin sa Superman na bigay ni Chris sa kamay niya, hindi inasahan ni Lunan na ang taong matagal na niyang nilalamig
ay ang sarili niyang anak. Nagbuntis si Subei 7 taon na ang nakalipas habang nasa ibang bansa. Tinawagan niya ito, ngunit dahil sa sinabi ni Lufier ay hindi niya ito naintindihan. Kahit alam na ni Subei ang lahat, hindi pa rin niya sinabi kay Lunan ang tungkol kay Chris dahil natatakot siyang kunin ito ng lalaki. Hindi siya sinisisi ni Lunan sa pagtatago ng lahat, sinisisi niya lang ang kanyang sarili na hindi pa siya nakakapagpakita ng sapat na pagmamahal para maging panatag siya. Kinabukasan, nang makita ni Chris si Lunan, nagalit siya at ayaw siyang pansinin, samantalang si Lunan naman ay gusto siyang bawiin sa pamamagitan ng pagmamahal. Gusto niyang maging malapit sa bata at kung ano man ang gusto nito ay susundin niya. Kahit pa ayaw ng bata na makasabay siyang kumain sa mesa. Hindi natuwa si Subei nang makita ang pakikitungo ng kanyang anak sa ama. Hindi niya tinuruan si Chris na ganoon ang pakikitungo sa mga nakatatanda. Ngunit hindi na ito pinansin ni Lunan. Lahat ay kasalanan niya, kaya kung anong gusto ni Chris ay susundin niya. Nagpapasaya pa lang ang pamilya nang biglang dumating ang lola at nang malaman na may apo siya, agad siyang tumakbo upang yakapin at halikan si Chris. Nakita niya ang bata na napakabait kaya tuwang-tuwa siya at hindi na niya pinansin kung ano ang gusto ng apo niya na gawin kay Subei. Sapat na sa kanya ang apo na ito. Nagkaroon ng pagkakataon ang buong kumpanya na magdaos ng celebration dahil masaya ang kanilang boss. Ngunit hindi pa nagtatagal ang saya ay dumating ang boss upang hanapin sila. Dahil ayaw niyang pumunta ang kanyang asawa sa mga ganitong lugar na hindi disente. Ang buong kumpanya na masayang naglalaro ay biglang parang pumasok sa isang extra-hour meeting. Napakasensitibo rin ni Lunan at gusto niyang malaman ang iniisip ng kanyang mga empleyado. Ngunit pagkatapos niyang hikayatin ang lahat na magsalita, gusto naman niyang dagdagan ang oras ng trabaho, kaya galit na galit ang lahat at gustong mahimatay na lang sa lugar. Nakita ni Subei na tila tensyonado ang sitwasyon, kaya hinila niya si Lunan pabalik upang ibalik ang phone space para sa lahat. Ang kanilang boss ay iniisip lang talaga ang kanyang mahal na asawa at ang mga empleyado ay parang mga makina lang. Si Guyan ay hinirang na manager ni Manager Song matapos ang kaguluhan na ginawa ni Gu Chengzi. Sa wakas ay naghintay siya para sa araw na ito. Noong gabing iyon, nag-iisa si Yujia kasama si Guyan dahil nagtagumpay na siya. Ngayon na ang oras para kumilos siya. Kinabukasan, agad na nakipagkita si Yujia kay Subei. Gusto niyang tulungan niya siyang makahanap ng isang matatag na trabaho. Nagtiwala si Subei kay Yujia dahil siya ay estudyante ni Tita Lan, kaya madali siyang nangako na dadalhin siya sa Huanchan upang magtrabaho. Naglalaro si Chris ng intellectual game nang bigla siyang ginambala ni Lunan, isa talagang amang walang pananaw. Sino ba namang bata ang gustong maglaro ng mga laruang pambata? Pagkatapos magsalita kay Lunan, nakita ni Chris si Subei na parang ibang tao na, kaya humingi siya ng lambing na dalhin siya sa aquarium upang maglaro. Hindi pinalampas ni Lunan ang pagkakataon at nagboluntaryo siyang maging driver na sasama sa kanilang dalawa. Mula simula hanggang matapos ay hindi pinansin ni Chris si Lunan, patuloy lang silang nagsaya ni Subei sa kanilang sariling mundo. Kahit anong pagpapakita ng pagkasuklam ni Chris kay Lunan, alam ni Subei na sa puso niya ay gusto ni Chris na may ama sa kanyang tabi, tulad ng ibang mga bata. Nagsalita si Subei ng mga matatamis na salita at hinikayat si Chris na hayaan si Lunan na makipaglaro sa kanila. Ang larawan ng masayang pamilyang tatlo na ito ay nakita ni Lufier at gusto na niyang palitan agad ang pwesto ni Subei. Masayang naglalaro ang pamilya nang biglang dumating si Guyan na may dalang mga supot ng laruan na nakakagulo. Hindi lang iyon, mas gusto pa ni Chris si Guyan kaysa sa kanya, na labis na ikinagalit ni Lunan. Pagkatapos magsalita ni Guyan ang dalawang pangungusap, agad niyang binuksan ang pinto upang paalisin ang bisita. Lubos na nagpasalamat si Lunan dahil iniligtas niya ang kanyang anak noong nakaraang araw. Ngunit ang asawa at anak ay sa kanya pa rin at hindi niya papayagan na magkaroon ng pagkakataon si Guyan na magkaroon ng malapit na kontak kay Subei. Noong gabing iyon, pinuntahan ni Lufier si Guyan at ibinigay sa kanya si Lu Feixiang. Gusto niyang makipagtulungan kay Guyan upang kalabanin ang Huanchan. Kung hindi niya makukuha si Lunan, sisiguraduhin niyang hindi magiging masaya ang pamilya nila. Si Yujia, sa ilalim ng pag-aayos ni Subei, ay direktang nagtrabaho sa design team ng Huanchan at kasama si Subei ay lumahok sa mahalagang collaboration project ng kumpanya sa Z Group. Sa mga araw na ito, abala si Subei sa collaboration project sa Z. Maaga siyang umaalis at gabi na umuwi. Harming Lunan just like the single father of 100 children, and every day he had to wait for his wife to return home until his neck was long. Subei hasn't touched design for a long time, although her skills are still there. She encountered difficult problem from partner, and no matter how hard she tried these days, she still felt that the design was still missing something. Seeing his beloved wife under work pressure, Lunan immediately planned to trick her into the date. Subei began to deny herself. She felt that she still had no talent for design. She should still go back home and continue to be a good wife and mother. But Lunan knew that this was her passion. He willingly took on all other tasks just so she could focus on design. Ay gawin mo ang gusto mo, siguradong makakabuo ng obra maestra. Ang mga salita ni Lunan ay parang nagbigay lakas kay Subei. Unti-unti niyang natanto kung ano ang kailangan niyang gawin at agad siyang bumalik sa kumpanya para magtrabaho. Pagkakita kay Subei na masigasig na nagdidisenyo, si Lunan ay biglang naalaala ang larawan 7 taon na ang nakalipas. Siya ay masipag ring nakaupo at nagdidisenyo gamit ang plano at sinusuportahan niya rin ito sa likuran. Matapos ang isang gabing pagsisikap, natapos din ni Subei ang disenyo sa ilalim ng pagkamangha ng lahat. Bukas ay ang araw ng paglulunsad ng produkto. Ang kanilang sapatos ay tiyak
tiyak na makakakuha ng merkado. Hindi inaasahan, sa sandaling ito, biglang naglabas ng bagong produkto ang kalaban. Ang dapat banggitin ay ang set ng disenyo ay eksaktong katulad ng kay Sube. Ang nagdisenyo sa pagkakataong ito ay hindi inaasahang si Luffy. Ang eksena 7 taon na ang nakalipas ay muling nangyari. Ang panig ni Ilie matapos malaman ang insidente ay labis na nagalit at gustong kanselahin ang kontrata. Ngunit ginamit ni Lunan ang lahat ng kanyang makakaya upang makipag-ayos. Nangako siyang imbestigahan ang lahat ng bagay upang tiyakin na hindi maapektuhan ang benta ni Z. Ang mahalaga ngayon ay hanapin ang taong nagbigay ng disenyo kay Luffy upang malutas ang problema sa ugat. Si Luffy matapos bumalik ay naghanap kay Lunan ngunit si Sube ang lumabas. Alam ni Sube na ginawa niya ang lahat ng ito dahil gusto niyang makipagkompetensya sa kanya upang mapansin siya ni Lunan. Ngunit nakakalungkot na ang tanging taong mamahalin ni Lunan sa buong buhay niya ay si Sube lang. Ang kasalukuyang apurahan ay hinihingi ng panig ng Ihi kay Sube na tapusin ang mga disenyo para sa bagong koleksyon sa maikling panahon. Naglakad-lakad siya sa dating opisina at nakita niya ulit ang dinayang disenyo 7 taon na ang nakalipas. Noong taon na iyon, si Sube ay sinisiraan, hawak niya ang orihinal na disenyo at gustong ibigay kay Lunan para patunayan ang kanyang kalinisan, ngunit hindi niya inaasahan na marinig siyang nag-uutos sa isang tao na dalhin siya sa ibang bansa. Hindi tinanggap ni Sube ito, kung gusto niyang umalis, kailangan niyang umalis ng malinis. Matapos mag-isip ng matalino ay naisip niya na sila ni Huan Zhen ay nagdusa dahil sa kanya, kaya nagdesisyon siyang tama ang kanyang sarili at gumawa ng desisyon para sa kanya. Gusto ni Sube na makipagdiborsyo sa kanya, ngunit nakatanggap siya ng nakakasakit na salita mula kay Lunan. Kahit na magdiborsyo sila, wala itong malulutas, hindi nito mababayaran ang pinsalang dinanas nila ni Huan Zhen. Noong taon na iyon, umalis si Sube nang maisama ng loob kaya nag-iwan siya ng isang papel ng diborsyo at tahimik na umalis. Ang pangyayari noong taong iyon ay isang pinsala noon, ngunit ngayon para kay Sube ito ay isang alaala na lang. Hindi na siya nasasaktan dahil sa nakaraan, lalo naghi si Lunan ay palaging sumusuporta sa kanya. Kaya si Sube ay tila bumalik sa pagkatao niya 7 taon na ang nakalipas. Sumunod sa pinakadalisay na bagay upang maging inspirasyon sa paglikha. Ang bagong koleksyon ay nilikha sa maikling panahon, ngunit hindi inaasahang naging matagumpay, nagdala ng kita na doble pa sa inaasahan, nagpasaya sa lahat. Sa wakas nagtagumpay din ang kanyang mahal na asawa. Matagal nang hinihintay ni Lunan ang araw na ito, ngunit ngayon kailangan niyang manatili sa bahay ng ilang panahon upang bayaran ang panahong nag-iisa siya. Ang lupon ng kumpanya ay nagdaos muli ng pagpupulong tungkol sa pagtagas ng disenyo ni Sube. Lahat ng ebidensya ay tumuturo kay Yeting ngunit ipinagtanggol siya ni Sube. Si Yeting ay tiyak na hindi ang gumawa nito. Hinabol ni Lunan si Sube na gustong magpaliwanag. Kanina sa harap ng lahat ay nilakasan niya ang boses niya na hindi siya pinayagang magsalita dahil lang sa isang tagalabas ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang relasyon nila. Nang marinig si Lunan na sinasabing tagalabas si Yeting, halos gusto niya siyang saktan. Sa nakalipas na 7 taon, si Yeting ang kasama niya sa hirap at ginhawa. Wala siyang karapatang husgahan siya ng ganoon. Ang dalawang tao na karaniwang masaya ay nag-away ng malakas ngayon na ikinatakot ng mga empleyado na hindi na lumapit pa. Hindi inaasahan ni Lunan na magiging walang awa siya na ipinahinto ang kanyang proyekto. Kung ganoon, hindi na niya kailangang magtrabaho, kaya umalis siya kasama ang buong pangkat ng disenyo upang magbukas ng sariling opisina. Pagkakarinig ni Guyan sa balita ay nagmadali siyang bumati at hindi rin niya nakalimutang mag-alok na siya ay bumalik sa kumpanya ni Gu para maging punong taga-disenyo. Kapag pumayag lang siya ay ibibigay niya agad sa kanya ang posisyon ng direktor. Pag-uwi ni Sube ay nakita niya na hinihintay na siya ni Lunan kasama si Chris. Ginawa ni Lunan na dahilan si Chris na gustong makita siya para pumunta sa bahay ni Sube. Nang makita siyang kasama si Guyan ay nagselos siya. Hindi niya napigilan at binalaan siya na mag-ingat dahil hindi pa sila diborsyado. Nang makita ni Sube na si Lunan ay hindi makatuwiran at sinisiraan siya, nagalit siya at humarap kay Guyan. Sinabi niyang tatanggapin niya ang kanyang alok na makipagtulungan na ikinagalit ni Lunan. Sumali si Sube sa kumpanya ni Gu at naging direktor ng departamento ng disenyo. Pagdating pa lang niya ay nakatanggap na siya ng espesyal na pagtrato. Nagulat ang lahat ng empleyado ng kumpanya dahil hindi pa nila nakita na nagbigay ng ganoong atensyon ang general manager Gu sa kahit sino. Kaya lumabas ang chismis na baliw na humahabol si General Manager Gu kay Director Su. Ang salitang ito ay nagpadama ng matinding inis sa isang tao. Iyon ay si Yujaya. Nalaman ni Lunan sa Huan Zhen at nagselos ng sobra, gusto niya agad kunin si Sube pabalik. Nang araw na iyon kung hindi siya pinigilan ni Yunfan, marahil ay dumiretso na siya sa kumpanya ni Gu at dinala si Sube pauwi. Nang gabing iyon, paglabas ni Sube mula sa paliligo, nakita niyang nakapasok na si Lunan sa bahay niya. Nagselos siya at gusto siyang puntahan para bawiin ang hustisya. Dahil pinagalit niya si Lunan, kailangan niyang panagutan ang kahihinatnan. Pagkagising ng dalawa kinaumagahan ay pagod na pagod sila, tila sobra silang napagod kagabi. Biglang may nagdoorbell, nang makita ni Sube na si Guyan ang dumating, sinabihan niya si Lunan na magtago.
Ang makita ang kanyang minamahal na asawa na nakikipag-usap ng malap sa ibang lalaki, halos gusto niyang pumasok at saktan ang lalaking iyon. Dahil sa galit at hindi mapigilan ang kanyang kilos, muntik na siyang mahuli ni Guyan. Nang gabing iyon, dinala ni Guyan si Sube sa lugar kung saan balak ni Lunan na umamin sa kanya. Naghanda rin siya ng isang magandang fireworks display upang magpahayag kay Sube. Sa totoo lang, may damdamin na si Guyan para sa kanya, ngunit tumanggi siya ng mahinahon sa ibang dahilan. Pag-uwi niya ay nakita niyang naghihintay na si Lunan na galit na nakaupo. Nang marinig niyang umamin si Guyan sa kanya, ay hindi niya napigilang gustong puntahan agad ito. Ngunit napigilan siya ni Sube sa tamang oras. Nagpakita na sila ng ganitong antas ng pag-arte. Kung kikilos siya ng padalos-dalos ngayon, parang magiging walang kabuluhan ang lahat ng pagsisikap. Ginawa ni Sube ang lahat ng matatamis na salita para lang pakalmahin si Lunan na nagwawala sa selos. Pag-uwi ni Lunan ay nakita niyang bumalik na si Lufier. Umamin siyang siya ang nagnakaw ng If-Figen noon. Sa kasalukuyan, kaya niyang gawin ang lahat ng kaya ni Sube. Gusto lang niyang patunayan na hindi siya talo kay Sube, na siya ang karapat-dapat na makasama niya. Ngunit tuwirang pinatay ni Lunan ang lahat ng pag-asa niya. Sa buong buhay niya ay hindi siya magbibigay pansin sa isang masamang babae na tulad niya. Ang pagtanggi ni Sube noong nakaraan ay tila hindi pa rin nakakapigil sa pag-asa ni Guyan. Nagdala siya ng bulaklak sa kumpanya para umamin sa kanya. Muling umugong ang kumpanya dahil sa balita ng paghahabol sa pag-ibig ni General Manager Gu. Nang malaman ni Lunan ang tungkol dito, agad siyang nagalit. Kung patuloy niyang pababayaan ang mga bagay na tulad nito, baka magkaroon pa siya ng malaking sungay sa ulo niya. Pag-uwi pa lang ni Sube ay kailangan na niyang gamitin ang lahat ng matatamis na salita para suyuin si Lunan. Ngayon ay may ebidensya na siya na si Yujea ay tao ni Guyan. Ang mga bagay ay nagsimula ng umusad at malapit na ring magwakas ang kanilang drama. Kinabukasan, nakipagkita si Yujea kay Sube. Alam niyang may nakatagong katotohanan ang bagay na ito, kaya agad siyang nag-abiso kay Lunan na maghanda para hulihin ang bitag. Mabait na tinawag ni Yujea ang isang basong tubig para sa kanya, ngunit pagkatapos uminom, biglang nahilo si Sube. Mabuti na lang at bago siya himatayin ay naipadala niya ang kanyang lokasyon kay Lunan. Hindi inaasahan ni Guyan na ang dalawang bobong babae na sina Lufier at Yujea ay magsasama para dukutin si Sube at dalhin dito. Hindi pa niya alam kung paano lutasin ang bagay na ito nang dumating si Lunan at nailigtas si Sube, at hindi rin niya nakalimutang bigyan si Guyan ng isang matinding leksyon. Mula ngayon ayaw na niyang makasama pa si Sube sa walang hiyang lalaking ito. Nagdesisyon ang dalawa na sabihin ang totoo sa lola tungkol kay Lufier. Hindi na nila hahayaan pang manatili siya sa tabi nila para saktan pa ang kanilang pamilya. Labis na nabigla ang lola nang malaman ang tungkol dito. Hindi niya inaasahan na ang apo na kasama niya mula bata hanggang malaki ay magiging mapanlin lang na ganoon. Ang matrapik siya at nagkamali ng sobra kay Sube. Si Yujea, nang makatanggap ng balita na may senyales na magigising na si Tita Lan, ay nagmamadaling pumunta sa ospital upang saktan si Tita. Lahat dahil sa takot na kapag nagising si Tita Lan, mabubunyag ang lahat ng ginawa niya. Buti na lang at dumating si Sube sa tamang oras para pigilan siya. Nalaman ni Sube ang lahat ng ginawa ni Yujea sa nakalipas na panahon. Wala na siyang lugar para magsinungaling pa, kaya napilitan siyang umamin sa lahat ng ginawa niya. Ilang taon na ang nakalipas, hindi pumayag si Tita Lan na ibenta ang paggawaan ng damit. Lahat ay para iwanan ang If-Figen kay Sube. Samantalang si Yujea, kasama niya si Tita Lan mula bata hanggang malaki, ngunit hindi siya pinansin ni Tita Lan. Nagtanim siya ng galit kaya nilinlang niya si Tita Lan na pumirma sa malaking order. Pagkatapos ay sinunog ang paggawaan, lahat ay para makuha ang If-Figen. Ang resulta ay nagalit si Tita Lan kaya bumalik ang kanyang sakit at naging isang vegetative state. Hindi inaasahan ni Sube na magiging napakasama niya. Lahat ng ginawa ni Tita Lan ay para kay Yujea, ngunit hindi niya ito naintindihan. Maging ang If-Figen ay iniwan din kay Yujea. Ang pagpapanatili kay Yujea sa tabi niya ay para magpatuloy siya sa paggawa ng damit, ngunit hindi inaasahang ang kasakiman ang nagtulak kay Yujea na gumawa ng ganoong mga karumaldumal na bagay. Nasa kamay na ni Sube ang lahat ng ebidensya ng krimen ni Yujea. Pinayuhan niya itong mas mabuting sumuko na lang para mabawasan ang parusa. Agad na nagpunta si Sube para makipagkita kay Guyan. Alam niya na ang lahat ng relasyon niya at ni Yujea at ang mga bagay na ginawa nilang dalawa. Si Guyan ay nanatiling mapusok at hindi umamin, ngunit nang inilabas ni Sube ang ebidensya ay napilitan siyang manahimik. Kamakailan ay tila hindi maganda ang mata ni Lunan, kailangan na niyang magpa-operasyon, ngunit ayaw ni Lunan na kumuha ng panganib. Gusto niyang gamitin ang natitirang oras upang mamuhay ng masaya sa tabi ng kanyang asawa at mga anak. Nang gabing iyon, inanyayahan niya si Sube sa lugar kung saan sila nagpakasal noon. Muling ginawa ang isang masayang proposal scene. Noong taong iyon, pagkatapos nito tiyak na mamumuhay sila ng masaya. Ngayon, nakatanggap si Sube ng balita na may nangyari sa bodega. Pagdating niya doon ay nalaman niyang si Lufier ang gumawa nito dahil gusto lang niyang mamatay silang dalawa. Kung hindi niya nakuha si Lunan, magkasama na lang silang mamatay. Dumating din si Lunan nang makatanggap ng balita. Dumaan siya sa likod na pinto at doon niya nalaman na nasa panganib si Sube. Gusto ni Lufier na magsunog ngunit napigilan siya ni Lunan. Galit na galit siya at gusto niyang makipaglaban kay Sube hanggang kamatayan. Nag-away sila na naging dahilan ng pagbagsak ng mga istante sa likuran. Dahil sa takot ni Lunan
Lunan na mapahamak siya, agad niya itong itinulak at siya ang nasaktan sa huli. Si Lufier ay tuluyang nahuli ng pulis at si Lunan ay kinailangang dalhin sa ospital dahil sa sugat sa ulo. Dahil din dito, naalaala niya ang nangyari 7 taon na ang nakalipas. Siya ang hindi nagtiwala sa kanya, kaya umalis siya na maisama ng loob. Sa daan papuntang airport para hanapin siya, naaksidente siya kaya nakalimutan niya ang lahat. Sa wakas, naalaala na ni Lunan ang lahat at maaari na siyang humingi ng tawad ng may dignidad. Lalong lumalala ang kalagayan ni Lunan, ngunit mahigpit siyang nagbilin kay Yunfan na huwag sabihin kay Subei. Napansin ni Subei ang kakaiba kay Lunan, ngunit ayaw niyang magsalita, kaya gumawa siya ng paraan para subukan siya. Ibinigay ni Subei ang kontrata para pirmahan niya, ngunit hindi na makita ng malinaw ang mga mata ni Lunan. Hindi na naitago pa ni Lunan ang kanyang sakit kaya sinabi niya ang lahat ng katotohanan sa kanya. Nangako siyang magpapagamot na sa ibang bansa at hindi natatakas pa. Ibinigay ni Lunan ang lahat ng responsibilidad sa pamamahala ng kumpanya kay Subei. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang maging sikreto ang kanyang pagpapagamot at hindi ito dapat malaman ng iba. Ang makita ang kanyang ama na may ganyang sakit, labis na nalungkot si Chris. Pinatibay niya ang loob niya na maging matatag at siya ay magiging isang superhero sa bahay para protektahan si Bebe. Hindi pa nagtatagal ang pag-alis ni Lunan, bigla na lang kumalat ang balita tungkol sa kanyang sakit. Ang mga shareholders ay isa-isang humingi na makipagkita sa kanya upang malaman ang katotohanan. Nang si Subei ay natatalo, hindi inaasahang si Guyan ay naging shareholder na ng kumpanya. Matagal na siyang tahimik na nakakakuha ng mga kakampi sa Huanzhen. Ngunit walang sinuman ang nakakaalam na sa sandaling ito, bumalik si Lunan, pinawi ang lahat ng chismis tungkol sa sakit at binugbog si Guyan. Alam niyang nakakakuha siya ng mga kakampi sa Huanzhen, kaya matagal na siyang tahimik na bumibili ng shares sa kumpanya ni Gu. Kaya natakot si Guyan at hindi na umaksyon. Pagkatapos malutas ang lahat, lumala na rin ang sakit ni Lunan. Nag-abiso ang doktor na kung hindi siya magpapaopera agad, wala nang pag-asa na gumaling pa. Pinayuhan ni Subei na magpagamot siya sa ibang bansa, ngunit ayaw ni Lunan na kumuha ng panganib. Natatakot siyang hindi na niya makikita pa ang mag-ina niya habang buhay. Ginawa na ni Subei ang lahat ng makakaya niyang sabihin, ngunit hindi pa rin niya makumbinsi si Lunan. Kung may mangyari sa kanya, ang pinakamasasaktan ay siya at ang kanilang anak na lalaki. Bakit siya naging makasarili? Dahil dito, nagkaroon ng Cold War sina Subei at Lunan. Si Chris na nasa gitna ay walang magawa kundi maghanap ng paraan upang pagkasunduin silang dalawa. Nagpunta silang tatlo sa aquarium para maglaro. Dahil sa sobrang paglalaro ay tumakbo si Chris palayo. Sinabihan ni Subei si Lunan na maghintay doon habang hahanapin niya si Chris para bumalik. Matagal na siyang naghihintay, ngunit hindi pa rin bumabalik ang mag-ina na nagdulot kay Lunan ang biglaang pagkataranta. Wala na siyang makita at patuloy siyang naghahanap sa lahat ng dako. Ang pagkawala na ito ay nagpatakot kay Lunan. Nagdesisyon siyang makinig sa kanya at magpagamot. Ayaw niyang mamuhay ng habang buhay na hindi makikita ang mag-ina niya. Nag-ayos si Subei ng mga gamit ni Lunan para sa kanyang pag-alis at doon niya nalaman na naghanda pala siya ng testamento. Tiyak na wala siyang pag-asa na makaligtas. Alam niyang ayaw ni Lunan na mag-alala siya, kaya nagkunwari siyang hindi niya nakita at umiyak na lang ng tahimik. Nang handa na silang umalis, nakatanggap sila ng balita na kinuha na ni Guyan si Chris. Gusto niya na si Lunan lang ang pupunta para makita siya, kung hindi ay sasaktan niya si Chris. Pagdating ni Lunan doon, nalaman niya kung bakit patuloy na pinupuntirya ni Guyan ang kanilang pamilya. Noong bata pa silang dalawa, si Guyan ay isang ulila na madalas na inaapi. Nakipagkaibigan si Lunan sa kanya at nangako na papayag siyang ampunin siya ng kanyang mga magulang. Ngunit sa huli, si Lufier ang inampon na nagdulot kay Guyan na mamuhay ng miserable sa pamilya Gu. Pakiramdam niya ay naging ganoon ang buhay niya dahil hindi tinupad ni Lunan ang kanyang pangako. Biglang tumakbo si Chris. Sa takot na mapahamak ang bata, hindi nag-atubiling tumakbo si Guyan at niyakap si Chris. Si Lunan naman, dahil sa kapabayaan, nadulas at nahulog mula sa taas. Pagkatapos ng kalahating taon, sa wakas ay gumaling na rin si Lunan. Ang kanilang pamilyang may 3 miyembro ay muling nagsimula ng isang masayang buhay. Isang pamilya na sana ay nagkaroon na sina Subei at Lunan 7 taon na ang nakalipas.